Ang ganda ng mukha niya na naginip ba ako? Ang bango niya. Nasa kamay pa. Hinahawakan ako. Bea, anong ginagawa mo? Pinunasan ko lang ang pawis sa leeg mo para maging malinis. Sino ka? Huwag mong isipin na pwed kang manggulo dahil lang gwapo ka. Tatawag ako ng pulis. Tatawag ako ng doktor. Doktor? Hindi ba ako nasa set ng pelikula? Bea, bilisan mo. Ako Wala si Bea tayong Reyes. oras. Alam mo Isang ba, manunulat bakit ng nandito ka mayaman ba? mong Huwag mong serye. isulat Pero sa ang set, eksena kahit sino bukas. ako. Yeah, Tulungan mo akong maging double mamaya. natutulog ako nang wala pang 4 na oras. Pero Kailan mo ba sinisigawan ako ng ipapadala 4 ang na pera tao. ngayong buwan? Mula bata, Naghihintay ang hindi kapatid ako mahal mo ng para tatay sa at pera nanay. at paglalakbay sa ibang bansa. Parang lamok na sumisip-sip ng dugo. Pera lang ang Tigilan mo habol. na yung water truck. Ako, Akala mo ba libre ang nasipsip na tubig? sipsip. Sa sandali ng biglaang pagkamatay, Huwag mong isipin na naisip tatakas ko ka. lang. Sa wakas, hindi na ako mapapagod. Hindi ba ako namatay? Pero ang laylay ng ospital na ito, pati ba naman sa pagliligtas ng buhay nagtitipid ang produksyon? $1983. Pagkatapos ng bigla ang pagkamatay, napunta ang kaluluwa ko sa ibang Bea Reyes noong dekada 80. Parallel Universe. Doktor, ang asawa ko parang may problema sa pag-iisip matapos magising. Pakitingnan po. Ang gwapong ito, asawa ko pa. Sabi nga, ang gwapo talaga. Sa mga short drama na may mga CEO, talagang kabilang siya sa mga pangunahing. Ang galing na asawa. Paano siya napunta sa isang asawang palengkera? Ang orihinal na Bea Reyes, noong dekada 80, ay kilalang palengkera sa buong bayan. Nagnanakaw at nakikipag-away, naglalasing at nagsusugal. Ang pamilya Reyes para sa pera, parang ibinenta ang anak para ipakasal sa pamilya Santos. At itong si Tanga, tumulong pa sa pagbilang ng pera. Pagdating sa pamilya Santos, lalo siyang naging tamad at walang ginagawa. Nanghihingi ng pera o nagnanakaw para ibenta, para bayaran ang utang ng tatay na sugarol. At kasama ang kapatid na parasito sa paglalasing at pagsusugal. Tatay, pwede ba ito? Hindi ba nakakamatay ito? Hindi mo ba gusto ang kalahati ng ari-arian ng pamilya Santos? Kung hindi ka magpakamatay at magdiborsyo, papayag ba sila? Pinalaki ka namin sa loob ng maraming taon. Huwag kang mag-asta na parang walang kwentang anak. Kung hindi para sa akin at sa nanay mo, para naman sa kapatid mo. Kung hindi ka namin ipagbibili, Paano mag-aasawa ang kapatid mo? Kaya kumain ako ng 2 tableta? Para makuha ang kalahati ng ari-arian ni Paulo Santos? Nakipagtulungan ka pa sa pamilya Reyes para magpakamatay at makipagdiborsyo. Halika, halika. Uminom ka muna ng kalahating bote. Ang orihinal na Bea ay isang tunay na cute. Buti na lang at natiis ito ng malaking lalaking ito. Sige ng Reyes, dahil sa sobrang pag-inom ng gamot, medyo naapektuhan ang kanyang pag-iisip. Ngunit ang iba ay normal, uuwi na lang at magpapahinga. Salamat, doktor. Dahil okay ka na, dapat na tayong magdiborsyo sa lalong madaling panahon. Pumayag na ako. Hindi ako papayag. Hindi ba ito ang gusto mo dati? Huwag kang mag-alala. Kahit magdiborsyo tayo, hahatiin ko ang ari-arian sa iyo. At saka, Ayaw ko. Sa wakas, nakakuha ako ng asawang gwapo at mayaman. Hindi ako makikipagdiborsyo. Ang ganda ng istorya ng paglipat ng kaluluwa. Pero ang orihinal na Bea ay ganito ka-jerks. Naging mahirap na simula. Diyos ko, niloloko mo ba ako? Bea Reyes, nagkukunwari ka bang nawala ng memorya? Ikaw mismo ang nagpakamatay para pilitin akong makipagdiborsyo? Oo nga, pwede akong mawalan ng memorya. Pwede akong magkunwaring nakalimot. Kahit mahirap ang simula, mayroon akong mapagmahal na asawa. Para sa bagong buhay na ito, gusto kong magkaroon ng ibang landas. Hindi ako dapat makipaghiwalay sa kanya. Paulo, hindi ko talaga maalala. Ang gwapo mo at mahal na mahal mo ako. Siguradong hindi kita iiwan. Pakisama mo ako pa uwi. Bea,
Nakakatuwa ba na biruin ako? Tapat kong aso. Nakakaawa naman. Sumasakit ulo ko ulit, sabi ng doktor. Kailangan kong umuwi para magpagaling. Tara na. Asawa, hindi ako makalakad. Ang galing ng katawan mo. Ang orihinal ay hindi marunong makontento. Ito ay isang mayamang pamilya kahit sa modernong panahon. Paulo, nakauwi na kayo. Ito ang mga biyenan ni Bea na sobrang buti. Ikaw naman, araw-araw kang umiinom ng maraming alak. Ang orihinal ay umaasa sa pagligtas ng buhay ni Paulo para maging mapang-abuso sa bahay. Ang mag-asawang matanda ay Ay, tahimik na pwede mo bang ilagay nagtitiis. sa Talagang mesa? may pagkakaiba ang pagiging magulang. Tatay at nanay, wala na akong sasabihin. Makikita niyo ang pagbabago ko. Tiyak na pakitunguhan ko kayo ng mabuti. Huwag kang ganyan. Hindi namin kaya ng mag-asawang matanda dahil maghihiwalay na kayo. Wala na kaming obligasyon na ayusin ang gulo mo. Maaga pa, dalhin mo ang mga basurang iyan. Umalis na kayo. Tatay, iisa lang tayong pamilya. Bakit mo binabanggit ang paghihiwalay? Ako na ang bahala sa lahat ng gawaing bahay. Magaling ako sa trabaho. Nasira ba ang ulo niya? O may iba pa siyang plano? Hindi ko alam. Pagkatapos magising, parang ibang tao na siya. Bea, bagong buhay. Magsisimula sa silid na ito. Bea, magpahinga ka muna. Mas natatakot kami ng tatay mo sa ginagawa mo. Sabihin mo na lang ng diretsyo. Magkano naman ang gusto mo ngayon? Tatay at nanay, isipin nyo na lang na patay na ang dating manugang. Ang nakatayo ngayon sa harap nyo ay isang bagong Bea Reyes. Hindi para sa pera ito. Santos, lumabas ka. Ngayon, dapat kayong magbayad. No. Sinabi mo pang hindi para sa pera. Pamilya Santos, may humihinga pa ba? Lumabas. Pinatay niyo ang aming anak. Bayad. Lahat, lumapit kayo at tingnan. Pamilya Santos, pinatay nila ang anak namin. Ano ba ang sinisigaw mo? Huwag kang mag-akusa ng walang basihan. Sino ang nagsisinungaling? Ang anak ko ay uminom ng lason at nagpakamatay. At gusto nyo pang hindi umako. Bayaran nyo ang anak namin. Bayaran nyo kami. Bayad, bayad, bayad. Si Bea naman ay nandito. Sa nakaraang buhay, pinatay ako ng magulang na mapagsamantala. Sa buhay na ito, pinatay naman ako ng mga tunay kong magulang dahil sa pera. Ngayon, gusto kong baguhin ang aking kapalaran. Kailangan kong tuluyang humiwalay sa mapagsamantalang pamilya. Kahit na walang nangyari kay Ate Bea, uminom siya ng lason para sa anak mo. Kayo bilang biyenan ay may pananagutan. Tama. Huwag kayong magtangkang tumakas sa responsibilidad. Bayad. Bea, ito ba ang sinasabi mong pagbabago? Naiintindihan ko na. Gagawin ko. Ano ang gagawin mo? Sa pagkakataong ito, kasalanan ko ito. Walang kinalaman ng aking biyenan. At hindi rin namin kayo bibigyan ng kahit isang piso. Sina tatay, nanay at si Paulo ay mabait sa akin. Hindi lang ngayon, kundi sa susunod din. Bea, ano ba ang sinasabi mo? Pinipilit ka ba nila na sabihin niyan? Kung pinipilit ka, kumurap ka. Ipagtatanggol ka ni tatay. Ay, lahat, lumapit kayo at tingnan. Mga kapitbahay, hatulan ninyo. May katarungan ba ito? Kung hindi kayo magbibigay ng paliwanag ngayon, mamamatay kami dito. Hoy, tingnan ninyo lahat. Ang pamilya Santos, dahil malaki ang kanilang negosyo, ginaganyan tayo, at pinagbantaan pa ang anak natin na huwag magsabi ng totoo. Mga kapitbahay, kayo na ang humusga. May katarungan pa ba ito? Kung hindi kayo magbibigay ng paliwanag ngayon, mamamatay kami rito. Magulang ng asawa. Bakit palagi kayo ganyan? Kung may problema, pag-usapan natin ng maayos. Tama nga. Araw-araw ginagawa niyo ito. Paano kami makakatira sa baryo? Nanay, kung papayag kayo ngayon, bukas, maniningil na naman sila sa inyo. Dati, hindi ako marunong umunawa.
Dahil sa pagpapaumanhin nyo at sa pagmamahal ni Paulo, nagdulot ako ng maraming hirap sa pamilya Santos. Huwag kayong mag-alala, hindi na mauulit. Ngayon, hindi dapat ibigay ang pera. Mali ba ang akala ko sa kanya? Pero bakit ganito? Uulitin ko, ang pag-inom ko ng gamot ay walang kinalaman sa pamilya Santos. Ako mismo ay bobo. Kung magpapatuloy kayo sa paniningil dito, datawag kami ng pulis. Hindi. Baliw ka ba o nawalan ng memorya? Hindi ba tayo magkasamang nagplano nito? Magpakamatay ka para pilitin si Paulo na makipaghiwalay. Tapos hahatiin natin ang kalahati ng ari-arian. Bakit ngayon ayaw mo nang umamin? At tatawag ka pa ng pulis para arestuhin kami? Kung sino dapat arestuhin, ikaw muna. Original, hanggang saan ba ang kakulitan mo? Sinisikap mo akong patayin sa hirap. Salamat sa pag-aalala. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko ang gusto mo. Ngayon na tayo maghihiwalay. Huwag na kayong mag-aaway. Pupunta na ako para hiwalayan si Bea. Pagkatapos ng diborsyo, sabihin niyo kung magkano ang gusto niyo. Mali yata. Ayoko. Huwag kang magalit. Ako na magpaliwanag. Bea, nakuha mo na ang gusto mo. Hindi mo na kailangan magpanggap. Sabi ko na, papayag na ako. Wala akong magagawa. Magpapanggap na lang akong himatayin. Tigilan nyo na ang gulo. Iuwi na muna siya sa loob. Paano na ito? Binigyan ako ng dead-end na sitwasyon. Walang sense ang lahat. Sandali, may mali. Ang dating may-ari ay kilalang palengkera sa buong bayan. Kahit hindi matalino, pero mayroon siyang lihim na kakayahan. Noong nakaraang buhay, lagi siyang inaapi. Sa buhay na ito, bilang palengkera, bakit pa ako makikipag-usap ng maayos? Kakagaling lang niya sa malubhang sakit. Hindi pa matatag ang kanyang katawan. Pero huwag kayong mag-alala. Sa pagkakataong ito, hindi na ako makikipag-away para sa kanya. Kuya Paulo, kung ayaw mong makipaghiwalay, okay lang. Nitong nakaraang 2 taon, humihingi si ate sa inyo ng pera. Mas lalong naging mahirap, kaya napilitan siyang makipaghiwalay sa iyo. Basta hindi magpalulong ang pamilya Santos na mahirap sila at patuloy na magbibigay sa amin ng pera, hindi na kami makikipaghiwalay. Tama, si Bea ay nagligtas ng buhay mo. Kaya dapat magpasalamat ang pamilya Santos. Pero ang pamilya nyo ay walang katapusang gastos. Ang anak nyo ay tamad at walang ginagawa. Ang ama naman ay sugarol. Ito ba ang gusto nyo para kay Bea? Tumigil ka na, magbigay na kayo ng pera. Tumigil ka, bayaran nyo na kami, o kaya ngayong araw na ito ay magkakasira tayo. Kung hindi, magkakasira tayo ngayon. Wala nang usap, ibigay mo na ang pera. Kung hindi, ngayon din. Kung hindi, ngayon din tayo maglalaban, hanggang huli. Gising ka na, Bea. Magaling, anak. Kung hindi sila pumayag ngayon, makikipaglaban tayo sa kanila. Ano ba yung ginagawa mo? Bea, huwag kang masyadong sumobra. Oo, kailangan lumaban. Pero, ay laban sa inyong mga mapagsamantala. Bea, nababaliw ka na ba? Kaya mong saktan ang sarili mong mga magulang gamit ang itak. Anak, na walang utang na loob. Ate, mali yata ang tinataga mo. Tingnan mo nang mabuti. Kayo ang tinataga ko, kayong mga para sa pera. Mga magulang na nagbebenta ng anak dahil sa pagpapabor sa lalaki. Sugarol na parasito. Bakit nagkaroon ako ng anak na ganito kasing palengkera? May sentido ka ba? Pasensya na, ang palengkera ay hindi nakikinig sa dahilan. Dali, umalis na tayo. Si Bea Reyes ay nagwala na naman. Grabe, pati sariling magulang sinasaktan. Kung sino mang mang-api sa asawa ko at mga biyenan ko, ako ang papatay sa kanya. Tigil. Tigil, tigil, magpahinga muna. Simula ngayon, sino man ang mang-api sa asawa ko at mga biyenan ko, ako na ang papatay sa kanya. Tama na, tigil na ang pag-arte. Bea, tama na ba? Ang kagaguhan mo? Dinala mo pa dito sa bahay ang pag-arte mo?
Seryoso ka bang papatayin mo kami? Akala nyo nag-arte lang ako? Uulitin ko? Mula ngayon, wala kayong makukuha kahit piso mula sa pamilya Santos. Hindi naman. Bakit bigla kang nagbago ng isip? Hindi ka man lang nagsabi sa amin. Tayo ay pamilya. Di ba? Ikaw ang nagsabi noon. Kapag nag-divorce kayo, makukuha mo ang kalahati ng ari-arian ng mga Santos para mabayaran ang utang sa pagsusugal ng tatay mo. Pamilya? Pamilya? Ginagawa ninyo akong cash cow. Pamilya? Pinainom ninyo ako ng gamot na halos pumatay sa akin. Hindi ko lang nakontrol ang dosage. At saka, wala naman nangyari sa'yo. Buti na lang malakas ang loob ko at nakaligtas. Kaya magbabago na ako ng paraan ng pamumuhay. Hindi ba sinabi ninyo na ang babaeng napangasawa ay parang tubig na itinapon? Ngayon, ako ay asawa ng Santos. Yung mga utang ninyo sa sugal, wala akong kinalaman. At wala ring kinalaman ang pamilya Santos. Wala kang utang na loob, kung hindi dahil sa'yo. Hindi ako mawawalan ng pantalon sa sugal kay Mang Tonyo. Muntik ko ng isang la ang pantalon ko. Ha? Yan ang sabi mo, walang utang na loob. Kung hindi dahil sa'yo noon, hindi ako matatalo kay Mang Tonyo. Hanggang sa pantalon ko ay halos maisanla na ba? Ha? $100. Tatay, ang duwag mo naman, kung gaano kalaki ang tapang, ganoon kalaki ang pakinabang. Isugal na lahat, tapatan siya, tiwala ka sa akin. Kaya ba? Hindi ka ba naniniwala sa utak ko? Laban? Lahat ng pusta. Mang Ben, masasabi ko lang, malas talaga. Kukunin ko na ang perang ito. Tigilan na natin ngayon. Wag, Tonyo. Kuya Tonyo, pahiramin mo pa ako ng kaunti para makabawi naman ako. Malaki na ang utang mo sa akin. Kahit ibenta mo ang anak mong babae, hindi sapat. Babalik ko ang perang inutang ko kahit wala akong pera. Pero mayaman ang pamilya ng asawa ng anak ko. Sige, kung gayon, bigyan pa si Mang Ben ng kaunti. Susugalan ko pa si Mang Ben ng ilang rounds. Taya na, tatay. Marunong ka bang maglaro? Bakit tayo matatakot sa straight? Taya, isugal lahat. Huwag kang duwag. Diyos ko, bakit ako napunta sa ganitong katawan? Ito talaga ang perpektong halimbawa ng pabigat sa tatay. Ate, hindi mo ba talaga nakalimutan ang mga nakaraang taon kung ano ang ginawa mo sa pamilya Santos? Tingnan mo itong ladrilyo natin. Tingnan mo itong baldosa natin. Ang bawat ladrilyo at baldosa ay sa pamamagitan ng pagbenta sa iyo. Sa pamamagitan ng pagpapakasal sa iyo at paghingi ng pera sa pamilya Santos. At ang ating kama. Ang 4 na piraso sa kama. Refrigerator. Washing machine. Radyo kasete. Ang matandang manok sa bakuran. Tayo ay iisang pamilya, mga magkakasabwat at magkakasama sa kasamaan. Tayo ay magkakampi. Kaya ginagawa ninyo akong kasangkapan para kumita ng pera. Dati akong napakasama. Hindi ito asawang palengkera. Ito ay parang tulisan. Ganito pa rin ako tinatanggap ni Paulo Santos. Sobrang pag-ibig. Hindi ba't noong bata ka pa, iniligtas mo ang buhay ni Paulo Santos? Bago ka lang lumipat dito, ano ang pangalan mo? Ako si Paulo Santos. Huwag kang matakot. Mula ngayon, dito ka, poprotektahan kita. Walang mangyayaring manakot sa'yo. Sama kita manghuli ng isda. Okay ka lang? Hindi mo sinabi na hindi ka marunong lumangoy. Gising ka na! Ako ang nagligtas sa'yo. Mula ngayon, ang buhay mo ay akin na. Ang tapat at mayamang asawa ay nasaktan ng husto. Ang aking pagbabago sa dekada 80, kailangan ko pa ring umasa sa sarili ko. Ali 8. Ano ito? Narinig ko na may film crew na kumukuha ng eksena dito. Naghahanap ng mga extra. Film crew? Yung babae? Yung nakapink? Ikaw na, maghanda. Film crew? Sanay ako sa film crew. Tama. Ngayon pa lang nagsisimula ang ginintuang panahon ng pelikula. Ang paggawa ng pelikula parang kumikita ng pera ng madali. Noong nakaraang buhay, ako ay isang mahusay na manunulat ng script at isa akong mahusay na manggagawa ng film crew. Ikaw na ang babae. Maghanda na. Direktor, hindi ba kanina mo sinasabi na gagamitin mo ako? Ang mapagkunwaring kaibigan ng orihinal. Dati, ginagawa niyang tanga ang orihinal at dinadaya lang.
Hinihikayat siyang magsugal at makipaghiwalay para mapalitan ang orihinal at maging manugang ng pamilya Santos. Walang interes si Ate Bea sa pelikula. Mas gusto niyang uminom at magsugal. Interesado naman ako sa pelikula. Pelikulang sining, pelikula ng digmaan, pelikulang asyano, pelikulang makabayan, pelikulang pangkasaysayan, pelikulang pantao, silent film, musical film. Gusto ko lahat. Anong pelikula ang gusto mong panoorin? Ako. Ikaw, ni hindi ka pa nakapanood ng cartoon. Paano mo nalaman na hindi ko gusto? Ate Bea, nag-aalala lang ako na hindi ka sanay sa paggawa ng pelikula. Kasi ilang taon ka lang nag-aral. Natatakot lang akong mapahiya ka. Mula sa pagsusulat ng script hanggang sa pagbabago ng proyekto, pagpasok ng puhunan, pagsasama-sama ng crew, disenyo ng set, paghahanap ng lokasyon at storyboard, pagpili ng aktor, at pag-aayos. Final na pelikula. Pamilyar ka ba sa mga ito? Ano ba yung mga sinasabi mong walang katotohanan? Wala akong naintindihan. Aba, eksperto ka pala. Sige, punta na ako sa stylist para maghanda direct. Ako, nung nakaraang buhay ko, nasa film crew ako. Naranasan ko ang lahat ng trabaho. Madali lang kitang harapin. Ang galing mo sa pelikula. Kung ikukumpara sa kanya, para akong baguhan. Direktor, huwag kang magkamali ng tao. Baka masira ang eksena. Kilalang palengkera si Bea Reyes. Baka mamaya habang nag-shoot, magwala na naman yan. Okay lang, extra lang naman. Mabilis lang yon. Ay, Direktor, isipin mo pa. Yung bastos niyang pananalita at karaniwang itsura. Tiyak na masisira ang pelikula natin. Direktor, sa eksenang ito, may isang bida. Biglang hindi pwedeng pumunta. Baka kailangan nating magpalit ng extra. Ano? Yung eksenang mahaba ang linya, saan ako kukuha ng artista, sino ang makakabisado ng script? Ako? Ang ganda ng panahon ngayon. Wala nga, no? Direktor, pwede bang subukan ko? Direktor, pwede ko bang subukan? Unang beses pa lang, nakikita siyang sobrang kumpiyansa. Bini-bini, maganda naman ang itsura mo. Pero maraming linya ang eksenang ito. Kung isa sa ulo, tiyak na tatagal, pero kami. Pwede niyo ba akong bigyan ng isang pagkakataon? Matapos kong mabasa ang setting ng kwento. Improvised dialogue na lang. Improvised? Ate Bea, sobra ka naman sa tiwala sa sarili. Pelikula ito, hindi larong bahay-bahayan. Ang mga linya ay maingat na isinulat ng manunulat. Pwede ba namang basta-basta na lang? Kaya sabi ko, hayaan niyo munang makita ko ang setting at mga linya. Baka hindi ko maabot kung isa sa ulo, pero pwedeng depende sa pangangailangan ng eksena. Gumawa ng angkop na pag-aayos sa pananalita. Siguraduhin kumpleto ang kwento. Gawing mas buhay ang karakter. Ate Bea, kung hindi ako nagkakamali, halos hindi ka marunong bumasa, di ba? Lahat ay abala. Sinong may oras para sa kalokohan mo? Walang problema. Sige, magbibigay ako ng maikling overview. Kahit may mga walang ginagawa, hindi basta-basta papayag ang direktor. Si. Wala nang magagawa ngayon. Isang beses lang. Isang beses lang. Tara, 3, 2, 1 action. Kut. Napakagaling, sa napakaikling panahon, naintindihan mo talaga ang karakter ng ganito, kahusay, at maayos, at tumpak pa ang pagkakasabi. Dahil magaling ang direktor profesional akong manunulat, marami na akong napanood na pelikula. May character at linya na pagbabatayan. Mag-adjust ng konti. Madali lang iyon. Narito ang sikat na address at kontak ng isang film investor. Sa galing mo, siguradong magiging kapaki-pakinabang ito sa iyo. Ang galing! Salamat, direktor. Sugarol! Ano ka ba? Nagyayabang? Ang galing! Baka sa ganitong paraan, magagamit ko ang kakayahan sa pagsulat at kaalaman sa pelikula mula sa nakaraang buhay upang magtagumpay sa industriya ng pelikula noong dekada aminwa. Ako, si Bea Reyes, kasabay ng pagbabago at pag-unlad ay susulong. Ay sus!
Isang romantikong binata ang lulukso sa ilog para magpakamatay. Naku, may isang lalaking nagmamahal, lulukso sa ilog para magpakamatay. Siguro, sobrang umibig siya sa mga taon na ito. Ngayon, wala na siyang pag-asa. Handang lundagan ang ilog para mamatay sa pag-ibig. Huwag! Wala pa akong magandang buhay. Paulo, huwag kang mamatay. Paulo, Huwag kang mamatay. Naku, masyado akong malakas. Paulo, huwag kang mamatay. Pakiusap. Basta magising ka. Ipinapangako kong aalagaan kita. Ang gwapo mo naman. Ang humalik ng 2 beses. Hindi naman lugi, di ba? Gising ka na. Sa susunod na magligtas ka, makikita mo ba ang posisyon? Pasensya na. Nag-aalala ako na lulukso ka sa ilog, okay? Pero sobra ang lakas ko. Oo nga. Hindi ka ba asawa ko? Normal lang naman na mag-alala sa iyo. Kahit anong dahilan, ang buhay mo ngayon, ako ang nagligtas. Simula ngayon, bawal kang mamatay nang walang pahintulot ko. Si. Ngayon, maaari mo na bang tanggalin ang kamay mo? Pasensya na, hindi sinasadya. Hindi. Bea, ikaw. Dalagang walang hiya, magpakatino ka. Ilang araw pa lang mula noong paglipat ng kaluluwa. Humahalik at humahawak ka na. Ngayon, gusto mo pa ang katawan niya. Pero, kitang-kita ko ang matipuno niyang dibdib. Parang kumakaway sa akin. Anong nangyari sa'yo? Ang pula ng mga tenga mo. Baka nilalamig ka at nilalagnat? Ikaw kaya ang nilalagnat. Mainit lang ang panahon. Huwag kang mag-assume. Hindi dahil sa'yo ako nahihiya. Nararamdaman ko. Sigurado ka. Parang hindi mo alam ang hiya. Ikaw na muna ang maligo. Kakagaling mo lang sa ilog. Tapos, pinagpawisan ka. Maligo ka na dali. Ikaw na muna ang maligo. Konti lang ang mainit na tubig sa bahay. Dati, sabi mo hindi sapat para sa'yo. Ikaw lagi nauuna. Pwede naman akong maligo ng malamig. Ano? Ibig mong sabihin? Sa mga taong ito, para sa akin? Lagi kang naliligo ng malamig na tubig? Kahit taglamig? Ganun din? Eh di alam mo na dati pa yon. Sabi nga, dapat mamatay ang mga nanloloko ng tapat. Sa ugali kong ito. Baka paglabas ko, tamaan ako ng kidlat? Paulo, ganun mo ba ako kamahal? Kahit ang sama ko at makulit, tinitiis mo pa ako at hinahayaan akong magpakatanga? Dahil lang nailigtas kita noong bata pa tayo? Kahit maliit pa tayo noon. Pero ayokong sirain ang pangako ko sa'yo. Dati, sinabi mong gusto mo akong pakasalan. Nakikita kang masaya. Masaya rin ako. B, akala ko totoo ang pagmamahal mo. Pero pagkatapos nating ikasal, nalaman ko. Mahal mo ang pera. Paulo, gising ka naman. Narinig mo na yan ng maraming beses. Bea, wag mo akong asar. Mukhang yung dating may-ari, ginawa siyang may PTSD. Asawa, sabay tayong maligo. C. Ang pagligo ng ganyan ay sayang sa tubig. Sa ganitong paraan, tayong dalawa, parehong makapagmaligo ng mainit.
Ganito pala ang ibig mong sabihin sa sabay maligo. Akala ko, Oo. Ano ba ang akala mo? Paulo, sa mga taong ito, wala kayong naging tunay na mag-asawa. Ngayon maghihiwalay na kayo. Ano pa ang inaasam mo? Ano ba ang iniisip mo? Kung gusto mong kuskusin ko ang likod mo o mag-scrub ng asin, kaya ko naman. Tsk! Sige, walk na lang. Medyo matagal na tayong naliligo. Bakit biglang tahimik? Ang eksenang ito ng sabay maligo na dinisenyo ko ay hindi dapat maging ganito ka-boring. Si Paulo, walang kahit anong pagnanasa sa akin. Sana hindi siya cold. Ang sarap ng mainit na ligo. Pero yung likod, hindi ko maabot. Sana may tumulong. Ang sabon na ito kailangan tumayo para magsabon konti-konti para maging makinis ang bawat parte ng katawan. Ay, naku. Pasok. Paulo, yang manhid ka. Narinig mo ba ang sinasabi ko? Matagal na akong tapos maligo at kinuha ko ang towel mo. Gaano na kayo katagal diyan? Medyong matagal na. Bea, wala namang problema. Naiintindihan ko? Naiintindihan ko. Nanay. Babae lang talaga ang nakakaintindi sa kapwa babae. Nanay, huwag kang magmali siya. Wala kaming ginawa ni Bea. Ikaw at si tatay. Hey, nasan si tatay? Pagpalain ng mga ninuno. Pagpalain. Mukhang may pag-asa na ang angkan ng Santos sa pagkakataong ito. Kahit na hindi perpekto ang manugang na ito, tinatanggap na namin ng pamilya Santos. Anong ibig sabihin ng hindi ako perpekto? Tatay, tigilan niyo ng kaguluhan. Ito ang divorce application na sinulat ko. Bukas, makikipaghiwalay ako kay Bea sa notaryo. Pwede mong tingnan kung walang problema. Bea, anong ginagawa mo? Hindi ako makikipaghiwalay. Bea, sigurado ka bang hindi ka na talaga makikipaghiwalay ngayon? Hindi naman siguro dahil sa hindi sapat ang hatian ng ari-arian kaya ka nagdadrama? Nanay, seryoso ako. Binalaan ko na ang pamilya ko na wag nang manggulo dito. Ikaw, si tatay, at si Paulo ay napakabait sa akin. Pahahalagahan ko talaga ang pamilyang ito. Mukhang ito ang unang beses na inamin niya. Ito ang sarili niyang tahanan. Ang gusto ko lang ay wag mo nang pahirapan ng mga magulang. Lalo na, huwag kang humingi ng pera sa kanila para sugal. Wala kang dapat ipag-alala. Sa buong buhay ko, laban ako sa sugal at droga. Ate Bea, narito rin pala sina Kuya Paulo at Tito at Tita. Si Mang Tonyo mula sa sugalan ay naghahanap kay Ate Bea, pinaiimpake siyang magdala ng pera. Ito na naman ang mapagkunwaring kaibigan. Nakikipagsabuatan kay Mang Tonyo ng sugalan. Hinayaan niyang malubog sa sugal ang orihinal na katauhan. Tinutulak siya sa kamatayan. Ate Bea, maliban na sa harap ni na Tito at Tita, sinabi kong magsusugal ka. Kasalanan ko talaga at ang bilis ng bibig ko. Kung gusto mo, sampalin mo na lang ako para mawala ang galit mo. Bigyan kita ng konting kasiyahan. Yang bibig mo, hindi mabilis, mabaho. Palagi ka bang kumakain ng sobra? Hindi lang mabaho ang hininga mo, pati puso mo madumi. Ate Bea, alam kong malungkot ka dahil laging natatalo sa sugal. Pero si Kuya Paulo ay napakabuti. Ayokong nakikita kang patuloy mong sinasaktan ng kanyang puso. Ang puso ng asawa ko, ako na ang bahala. Ikaw naman, itago mo yung mga intensyon mo. Tumatalsik na sa mukha ko. Pupunta ako. Babalik ako agad. Wala kang dapat ipag-alala. Sa pagkakataong ito, gagawin ko ang pagwawakas. Bea, bakit ngayon ka lang dumating? Si Mang Tonyo ang nagdala sa akin dito. Sabi niya, kung hindi ako makabayad ngayon, puputulin daw ang kamay ko. Hanapin mo si Paulo. Humingi ka ng pera sa pamilya Santos. Bea, dumating ka na rin sa wakas. Kung medyo nahuli ka pa, ang mga daliri ng tatay mo. Baka hindi na gaanong marami ang matira. Mabuti. Aling daliri ang gusto mo?
Ako na ang gagawa. Sino ang tinatakot mo sa pamamagitan ng itak? Gusto mo bang mag-away tayo? Sinasabi ko sa iyo, ang utang ay dapat bayaran, iyon ang tama. Sa dami ng utang ng pamilya mo, kahit putulin ang mga kamay at paa ng tatay mo, hindi pa sasapat. Kailangan pang isama ang sa iyo. Sige, pagkatapos putulin ang kanya, putulin mo na rin ang akin. Alam mo, utang dapat bayaran. Natural lang yan. Yung utang ng pamilya mo, kahit putulin ang kamay at paa ng tatay mo, hindi pa sapat. Kailangan pa isama ang sa iyo. Sige, kung maputulan na siya, putulin na rin ang akin. Sigel. Bea Reyes, ikaw ay isang palengkera. Mas matapang ka pa sa akin, di ba? May utang lang? Magpapakamatay ka pa? Sobra naman. Oo nga Ate Bea, may utang lang naman. Gaya ng dati, pumunta ka sa Pamilya Santos at humingi, di ba? Talagang puputulin mo ba ang sarili mong daliri? Kailangan mo bang subukan ulit? Dahil ngayon ay duwag ka na, huwag ka ng araw-araw na maningil ng maningil. Paano nabaon sa utang ang pamilya namin? Alam na alam mo sa sarili mo. Uulitin ko, ako, Bea Reyes, mula ngayon, hindi na ako sasali sa sugal kahit isang beses. Yung pera dati, hahanap ako ng paraan para mabayaran ka. Pero tiyak na hindi sa pamamagitan ng sugal. Tungkol naman sa tatay ko, kung magsugal pa siya, putulin ninyo ang kamay niya. Wala akong pakialam. Okay ka lang? Walang kumahabol sa atin, di ba? Wala. Nako, sobrang takot ko. Umuwi na tayo. Mukhang mahirap suotin ang persona ng palengkera ng dating may-ari. Hindi madaling isuot. Hindi ko alam kung, pagkatapos ng paglipat ng kaluluwa, naiimpluwensyahan ako ng orihinal na katawan. Lumalaki talaga ang tapang ko. Hindi ka talaga nagsugal ngayon? Ilang beses ko bang sasabihin, para maniwala ka sa akin? Gaya ng lagi kong sinasabi, sa buhay na ito, hindi ako papayag na magsugal o gumamit ng droga. Kung totoo ang sinasabi mo, kaya mong panindigan, maari akong kumuha ng pera para bayaran ang mga utang ninyo dati. Teka, asawa, ang pera mo, pera ng ating pamilya ay hindi basta-basta napapadaan. Bakit naman gagamitin para bayaran ang mga pagkakamali ko at ng aking pamilya? Itago natin ang pera at mabuhay ng maayos. Hindi ba't mas mabuting maging isang mayamang pamilya? Kahit magbigay ng donasyon, hindi ganito ang paraan. Talagang mahirap paniwalaan na galing sa bibig mo ang mga salitang ito. Napangiti sa akin ang misteryosong idolo. Ano ang ibig sabihin ng idolo? Ang idolo ay ikaw. Ikaw ang idolo ko. Huwag mo nang pakialaman ng tungkol sa utang. Kikita ako ng mag-isa. Hindi na ako magsasamantala sa Pamilya Santos simula ngayon. Pagkatapos ng sakit na ito, siya ay tila nagbago talaga. Kahit na ang ugali ay mainit pa rin, ngunit siya ay naging mas masaya at mas responsable. Saan mo balak kumita? Gagawin ko ang isang pelikula. Ano? Alam ko na medyo hindi ka panipaniwala ito, pero hindi naman imposible. Sa hinaharap, ang maiikling video at microfilm at iba pa, lahat ay kayang gawin. Lahat ay maaaring maging sikat sa internet, hindi ba? B? Ikaw ba ay dahil sa gamot na ininom mo dati na ang side effect ay hindi pa nawawala? Kahit sabihin ko, hindi mo maintindihan. Tingnan mo, ito ang mula sa direktor na pumunta sa ating baryo na nagbigay sa akin noong huling shoot. Maaari akong sumulat ng script muna. Pagkatapos hanapin ang mamumuhunan mula sa lungsod ng Perlas para mamuhunan. Ngayon, ang pelikula ng lungsod ng Perlas ay nasa gintong panahon ng pag-unlad. Sa aking kakayahan sa pagsulat ng script, kasama ang mga napanood ko sa nakaraang buhay ng mga klasikong pelikula noong gintong panahon, parang madali lang, di ba? Ang pangarap kong maging manunulat ng script sa loob ng maraming taon, hindi ko inakala na magkakaroon ako ng pagkakataon na matupad ito sa dekada 80. Ayon sa sinabi mo, kailangan mong isulat ang tinatawag mong script, di ba? Oo nga, mas mabuti ng kumilos kaysa mag-isip. Susulatan ko na ngayon. Nasaan ang papel at panulat sa bahay?
Pero, hindi ka naman marunong bumasa at sumulat? Ano? Ako ay isang hindi marunong bumasa at sumulat. Sigurado ka bang bibili ka ng papel at panulat? Mula bata ka pa, nahihilo ka na sa mga letra. Kaya sa bahay natin, lahat ng may kinalaman sa kultura, itinapon mo na lahat. Wala kang naiwan kahit isa. Wala namang may sulat. Kaya sa teorya, dapat ay hindi ka marunong bumasa at sumulat. Ay, dinala ni Kuya Paulo si Ate Bea para bumili ng school supplies. Naalala ko, dati nasa inyo ito. Hindi ba ito bawal na bagay? Sa bahay namin, ang bawal na bagay ay ang mapagkunwari. Huwag nang sabihing inumin, kahit amoy lang nito, nasusuka na ako. Ate Bea, ano bang sinasabi mo? Palaging malabo at hindi maintindihan. Pero totoo nga na kailangan mo nang matuto ng kultura. Kuya Paulo Pero pagkatapos ng pagbubukas ng pagsusulit sa kolehiyo, ang unang batch ng mga graduate na estudyante sa kolehiyo, sa isang hindi marunong bumasa at sumulat, parang wala kayong common language, di ba? Sa nakaraang buhay, bilang isang mag-aaral ng kilalang universidad ng kursong literatura, isa akong magaling na estudyante, ngunit may nagsabi na ako raw ay illiterate. Ang common language naming mag-asawa ay tila hindi nakadepende kung may kultura o wala, walang kinalaman. Sa bahay namin, kasi, hindi kami nag-uusap tungkol sa tula at awit, kundi tungkol sa pag-ibig at kasiyahan. Ahem. Kamusta? Oo, sa ganyang bagay, sino ba ang mas magaling kay Ate Bea? Kumusta? Oo, sino pa ba ang magaling dito kundi si Ate Bea? Oy, Kuya Paulo, noong sinabi ng kapitan sa lahat, ang mabuting asal at pagpapahalaga ay maganda, gusto kong isulat ito sa Blackboard News. Pwede mo bang ituro kung paano isulat? Nasa notebook naman yun, di ba? Kopyahin mo na lang. Ay nako, kasi hindi maganda ang sulat ko. Hindi tulad mo. Ang sulat mo at ang itsura mo ay parehong maganda. Bibilang ako ng 3. Lumayo ka sa aking personal na pag-aasawa at ari-arian. Ay, huwag kang mag-alala. Alam kong hindi mahilig sa pag-aaral si Ate Bea. Natatakot lang akong sayangin mo. Ang kabutihang loob ni Kuya Paulo. Paano mo nalaman na hindi ako mahilig mag-aral? Natuto lang ako ng 3 salita. Isusulat ko na para makita mo. Basahin mo sa kanya. Bobo. Ikaw. Palakas sa paa. Hindi kumakagat pero nakakadiri. Hindi kumakagat pero nakakadiri. Marunong ka talagang magsulat? Isipin mo na lang na ako. Ang himala ng nakaligtas sa malaking sakuna. Hindi naman mangmang ang asawa mo. Dahil marunong ka ng bumasa, baka pwede kang pumunta sa pabrika ng damit ng pamilya Santos para mas malapit ka sa iyong layunin. Tama. Paano ko nakalimutan ang pagiging manggagawa at diwa ng trabaho? Magtrabaho para sa sariling pamilya. Gusto ko. Talagang matalino ang asawa ko. Tara na. Uuwi na para magsulat ng script. Lahat ng ito talagang parang himala. Ang laki naman pala ng pabrika nyo. Galing naman, asawa ko. Sabi nila mayaman ka. Mukhang minamaliit kita. Siyempre dapat malaki. Sa dami ng gastos ni Ate Bea dati, kung si Kuya Paulo ay walang kakayahan, paano kanya masasalo? Di magtatrabaho ako sa pabrika bilang staff. Kahit pabrika mo ito, ayoko namang walang ginagawa. Gagawin ko lang ang trabaho ko. Tutulong kahit konti. Kung ganun, wala ka ng maraming oras para sa script mo. Naisipan mo na ba? Sapat na ang pahinga ko sa pagsulat ng script. Sige, di magtrabaho ka na Ate Bea. Sana hindi ka maging pabigat. Ito ay pabrika, hindi ito bahay mo. Direktor, may problema. Dumating na ang bagong kagamitan na inangkat natin. Pero ang manual na kasama ay nasa Ingles. Napaka-advanced na makina. Hindi namin maintindihan. Walang marunong gumamit. Ay, sira. Ang manual ng malalaking makina. Karamihan ay may mga teknikal na salitang Ingles. Kung hindi profesional na tagasalin, malamang mahirap maintindihan. Oo nga, pinag-aaralan ng mga manggagawa. Walang marunong, wala kaming magawa. Huwag muna kayong mag-alala. Pwede ba akong makita? Ate Bea, ewan ko sa'yo. Nasa pabrika tayo. Pwede bang itigil mo ang pagiging makulit mo? Huwag mong gawin ang kahit anong gusto mo. Maraming profesional na manggagawa. Hindi maintindihan kahit na pag-aralan. Anong magagawa mo doon? Kung hindi ka makakagulo, magaling na yan. May mahalaga kaming gagawin ngayon. Wala akong oras para makipagbiruan sa'yo. Tara, sabay nating tingnan.
Ano ba tong mga sulat na to? Halika, sino ba ang makakaintindi nito? Tabi-tabi, dumating na ang direktor. Kahit na nakapag-aral ako sa universidad, ang antas ng aking kaalaman sa banyagang wika ay hindi masyadong mataas. Maraming salita dito na hindi ko rin alam. Ano ang gagawin natin? Magpatawag ng tagasalin. Aabutin ng hindi bababa sa 2 linggo bago siya makarating. Kung hindi natin paandarin ang makinang ito, malaki ang malulugi natin araw-araw. Ang mga makinang ito ay pangunahing mga imported na makinang pangkulay ng damit at makinang pang-imprenta ng damit. Naiintindihan mo? May papel at panulat ba? Director Santos, kahit maraming manggagawa ay hindi maintindihan. Siya, Pwede ko bang subukan? Gag-ana kaya ito? Maraming dalubhasang manggagawa ang hindi makaintindi. Bakit siya nagpapakapabig? Oo nga, sino ba ang hindi nakakakilala kay Bea Reyes? Araw-araw, puro pag-aaway at paggulong-gulong, pag-iinom, at pagsusugal lang. Hindi man lang marunong magbasa. Sa tingin mo, pinapasok siya ng direktor sa pabrika dahil sa backer. Ate Bea, payo ko sa'yo, huwag kang magpakatanga sa pride. Maraming tao ang nanonood dito. Kapag hindi mo nasalin ng tama o nagkamali ka, hindi ikaw ang mapapahiya. Sa nakaraang buhay, naghirap ako upang makapasok sa kilalang universidad. Akala ko makakapagbago ako ng kapalaran sa sarili kong pagsisikap. Ngunit ang scholarship ay ginamit ng aking ama sa pagsusugal. Sa huli, dahil sa utang, napilitan akong huminto sa pag-aaral at magtrabaho para kumita. Buti na lang, ang mga Ingles na ito para sa akin ay hindi naman masyadong mahirap. Noong nakaraang buhay, pinaghirapan ko ng husto. Nakapasa ako sa kilalang universidad. Akala ko, mababago ko ang aking kapalaran ng mag-isa. Pero ang scholarship ay kinuha ni tatay para sa sugal. Sa huli, dahil sa utang, napilitan akong huminto ng maaga at magtrabaho para kumita ng pera. Buti na lang, para sa akin ang mga Ingles na ito ay hindi naman masyadong mahirap. Yung itsura niya, baka naman kaya niyang magsalin. Pagkatapos makaligtas sa malaking aksidente, bigla na lang siyang naging henyo. Tapos? Ang haba naman ng manual na ito. Kuya Paulo, tama ba ang nakasulat dito? Baka basta-basta lang sinulat ni Ate Bea para magpakitang gilas? Kapag nasira ang makina, malaking lugi ang pabrika natin. Tama o mali? Ibigay natin sa mekaniko. Subukan lang, malalaman natin. Sa antas mo ng pinag-aralan, kahit i-translate ko pa sa pinyin, hindi mo rin maintindihan. Nag-aalala lang naman ako. Kung dahil kay Ate Bea may mali sa pagsasalin at nasira ang makina, ang lugi na ito ay kay Kuya Paulo at sa pabrika mapupunta. Oo nga, direktor, ang mga makina na ito ay nakasalalay ang aming kabuhayan sa susunod na kalahating taon. Kung hindi sapat ang produksyon at malaki ang nawala sa mga makinang ito, di sayang ang 1 taon natin, Direktor? Tama nga? Hindi mo pwedeng, dahil asawa mo siya. Isugal mo ang aming trabaho. Oo nga, totoo yan. mga kasama, maging mahinahon muna tayo. Malapit nang lumabas ang resulta, bilang direktor o bilang asawa. Naniniwala ako kay Bea. Direktor, lumabas na ang resulta. Direktor, lumabas na ang resulta. Wala namang problema. Ngayon, normal na ang takbo ng makina. Tumpak lahat ang pagsasalin. Hindi ko inaasahan. Si Bea Reyes ay marunong talaga ng Ingles. Buti na lang, hindi tayo malulugi. Paano mangyayari iyon? Sino ba naman ang makakaisip niyan? Baka alam na ng direktor. Kung hindi, bakit siya nagpumilit? Tama nga. Hindi ko binigo ang tiwala mo. Director Santos. Ngayon, nakatulong ka sa pabrika para maiwasan ang pagkalugi. Salamat, Bea. Bakit kayo nagdadamdam? Kung gusto mo akong pasalamatan, gawin mo mamayang gabi. Direktor, sa pagkakataong ito, dapat talagang pasalamatan si Bea dahil sa ambag niya sa pabrika. Sa tingin ko, para sa ating pabrika, siya ang dapat na maging endorser. Dahil pabrika tayo ng damit pambabae, kamakailan ay naghahanap nga kami ng isang endorser. Maraming manggagawa ang nag-apply. Ah, tama. Naalala ko. Sumali rin si Sarah, di ba? Kuya Paulo, bakit sumali rin? Ako ang may pinakamaraming boto sa pabrika, alam mo ba? Halos lahat ay pabor sa akin. Hindi mo maaaring basta-basta. Dahil lang nagsalin siya ng masamang Ingles, ay palitan ako. Ang pag-aaral ko noong nakaraang buhay ay hindi natapos. Siguro, makakapag-aral ulit ako. Bea, ano ang iniisip mo? Ang saya-saya mo. Wala. Naalala ko lang na may pagkukulang ako sa buhay na ito na maaari kong ayusin. Eh yung endorser?
Bahala na. Wala akong interes na makipag-agawan sa iba. Magpapakita sa publiko. Bagay kay Sarah iyon. Makapal ang mukha niya. Hoy, ikaw! Direktor, narito ba ang direktor? Ipatawag niyo si direktor para hatulan ako. Direktor! Ginang de la Cruz, ano na naman ang ginagawa mo at nag-iingay ka? Gusto ko si direktor para hatulan ako. Direktor Santos, may mang-aakit sa pabrika. Gagawin mo ba ang iyong tungkulin o hindi? Hinahanap ko si direktor para magpaliwanag. Direktor Santos, may mang-aakit sa pabrika natin. Ikaw ba ang bahala o hindi? Siya, si Ginang Maria. Lagi siyang biktima ng chismis at pang-aapi mula sa mga taga-baryo. Itong balungsi, sabi mo, mula nang pumunta siya dito sa atin. Ilang beses na siyang pinag-uusapan ng masama. Sino bang hindi sumasang-ayon? Ang asawa niya ay nandaya sa sugal at biglang nawala. Sabi nila pinatay daw siya sa labas. Sa tingin ko, siya ang dahilan ng pagkamatay niya. Tingnan mo ang malas niyang anyo. Parang may utang sa kanya araw-araw. Malamang ang isip niya ay puro pang-aakit sa lalaki. Mahirap ang pinagdaanan ni Ginang Maria nitong mga nakaraang taon. Mag-isa siyang nakatira sa gilid ng baryo. Walang kinakausap. Direktor, kailangan mo akong bigyan ng hustisya. Magbigay ng paliwanag. Itong mang-aakit na ito, inakit ang asawa kong si Ginoong de la Cruz. Nahuli ko sila sa akto. Ito ay immoral. Ito ay peste ng sosyalismo. Tama na, Ginang de la Cruz. Sa hitsura ng asawa mong si Ginoong de la Cruz, sino ang maiinis sa kanya? Ang katawan niya. Malamang halos ubos ka na niya. Ha ha ha. Ikaw, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kaya mo siya, pero siya hindi? Itong maliit na balo, siya ay naiinip, nagnanasa ng lalaki. Ngayon, si Ginoong de la Cruz ang target niya. Sa karaniwang araw, sino ba ang nakakaalam kung ilan sa inyong mga lalaki ang inaakit niya? Direktor, Direk, wala akong ginawa. Wala talaga. Ako ay disente at maayos. Nakatago lang sa gilid ng baryo. Natatakot ako sa chismis dahil balo ako. Ngayon, si Ginoong de la Cruz ang gustong mang-api sa akin. Dati pa niya akong ginugulo. Ginoong de la Cruz, ano ba talaga ang nangyari? Ako, wala. Bakit ko naman guguluhin ng isang balo? Siya ang umakit sa akin. Ginoong de la Cruz, sabihin mo ang totoo kay direktor. Huwag kang magsinungaling. Ikaw ang sumilip sa akin sa paliguan ng manggagawa. Nahuli kita at hinarang mo ako sa daan pa uwi. Hay, huwag kang mag-akusa ng walang basehan. Ikaw ang nagtaas ng damit para makita ko. Ako, sinadya mo akong akitin para magkamali. Eh di ba? Siya ang umakit sa asawa ko. Bakit ganyan siya? Kusang nagtaas ng damit. Sinabi ko na nga na ganyan siya. Sabi mo, nagtaas siya ng damit para makita mo. Eh ikaw, ano ang nakita mo? Tanungin mo ang asawa mo, syempre sasabihin niyang may nanliligaw sa kanya. Ginoong de la Cruz. Sabi mo, si Ginang Maria ay nagbuhat ng damit para akitin ka. Ano ang nakita mo? Huwag kang mahiya, Ginoong de la Cruz. Ikwento mo sa amin. Pakinggan natin kung paano ka inakit ni Ginang Maria. Magbigay ka ng detalye. Bea, ito ba ay medyo? Hindi naman natin basta maniniwala sa sinabi ni Ginoong de la Cruz. Maniwala na lang ba tayo sa kanya? Tama nga. Ikaw, duwag ka. Magsalita ka. Bakit ka umatras? Wala na siyang hiya. Para saan ba natin siya bigyan ng hiya? Binababa ko ang blusa ko. Alin ang gilid? Kakanan yata. Ano ang nakita mo? Balikat lang ang nakita ko. Ang kanang kamay na may pulseras bang humila? Oo. Pero ang kanang kamay niya ay walang pulseras. Kung gayon, ang kaliwang kamay. Ibig mong sabihin, ang kaliwang kamay na may pulseras, hinila ang kanang damit, at nagpakita ng kanang balikat? Oo, tama ka. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Ginoong de la Cruz. Sa dalawang kamay ni Ginang Maria ay walang pulseras. Buong oras ka nagsisinungaling at gumagawa ng kwento. Madalas ka bang mang-istorbo kay Ginang Maria? O sa iba pang manggagawa? Hindi mahirap alamin iyan. Ngayon, aminin mo na lang na ito ay issue sa pag-uugali. Kung pumunta tayo sa pulisya at magsampa ng kaso laban sa iyo dahil sa paninirang puri, hindi na ito magiging ganoon kadali. Ginoong de la Cruz. Sa dalawang kamay ni Ginang Maria, walang suot na pulseras. Buong oras kang nagsisinungaling. Madalas mo bang ginagambala si Ginang Maria o iba pang mga babaeng manggagawa? Madali lang iyang malaman. Ngayon, aaminin mong issue, sa pag-uugali lang iyan. Kung pupunta sa pulisya at idemanda ka sa paninirang puri, hindi na iyan ganoon kadali. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Gusto ko siyang tiktikan sa pagligo, pero nahuli niya ako. Natatakot ako na patayin ako ng asawa ko. Kaya, isisi ko kay Maria na balo. Ikaw, walang kwenta. Pinahiya mo kami. Umuwi na tayo at papatayin kita. Tumigil!
Mukhang hindi ka pa humihingi ng tawad. Ang mang-api sa isang solong babae at magkalat ng maling chismis tungkol sa kanya. Hindi maganda, di ba? Humingi ka ng tawad. Pasensya na. Nagkamali ako sa iyo. Tara, Interesado ka bang maging endorser ng pabrika ng damit? Ate Maria, kung hindi ako nagkakamali, Maria Reyes ang pangalan mo, di ba? Kaya tatawagin na kitang Ate Maria mula ngayon. Ang tawag sa'yo dati ay Ginang Maria, parang may kakaiba. ang mga tao sa pabrika ay karaniwang tinatawag akong Balo sa unang pagkakataon. May nakakaalala ng pangalan ko. Bea, alam kong mabuti ang intensyon mo, pero simula nang mawala si Mang Jose, parang ayaw ni Ate Maria na mapansin sa publiko tungkol sa pagiging endorser. Tama, sa isang balo, maraming chismis. Ayaw din ako ng mga tao sa pabrika. Salamat sa alok mo. Balo talaga, maraming chismis. Ayaw din ako ng mga tao sa pabrika. Na-appreciate ko ang iyong pag-aalala. Hindi basta-basta ang pagiging endorser, di ba? Iyan ay kumakatawan sa aming mga manggagawang babae. Kumakatawan sa mga nagsusuot ng aming damit pambabae. Siya ay isang balo. Masama ang reputasyon. Hindi ba ito makakasira sa imahe ng pabrika? Yung sinasabi mong masama ang reputasyon niya, ay hindi ba gawa ng mga taong tulad ninyo? Na may pagkiling, di ba? Ano naman sa pagiging balo? Ibig sabihin lang, maikli ang buhay ng asawa niya. Hindi dapat nagsugal ang asawa niya. Siya ang biktima. Kailan naging, ang balo, ay naging insulto sa mga babae. Di lahat naman nagsasabi niyan. At may nagsasabi pa na, si Mang Jose ay napatay dahil sa kanyang malas. Sino man sa pabrika na magkakalat ng ganyang chismis ay dapat lumayas. Dahil balo, kailangan magdusa sa inyong mga paratang at paninira. Ito ba ay pabrika ng damit pambabae? Si Ate Maria ay hindi babae. Hindi ba siya manggagawa dito? Kailan naging panahon na? Tanging mga babaeng may masayang pamilya lang ang tinatanggap. Ate Maria, kailangan mong ipaglaban ang sarili mo. Kung hindi, wala silang ibibigay sa iyo. Kabilang na ang respeto. Dapat maganda man lang. Tingnan mo siya, palaging malungkot ang mukha. Totoo. Maganda at may dating. Pero parang kulang sa sigla. Bea, Binago mo ang buhay niya. Hindi ko binago. Tinulungan ko lang siyang mahanap ang sarili niya. Be, Naku, nanay, di ba sabi ko, tong trabaho ay hindi na ninyo kailangan gawin. Ikaw naman. wala yon. Gusto ito ni nanay. Ang nagawa mo ngayon, narinig ni nanay. Mukhang nagbago na talaga ang manugang ko. Natural lang naman yon. Magpahinga ka, ibabad mo ang mga paa mo. Naglagay si nanay ng mga herbal dito. Mabuti sa mga babae. Ah, sige nanay. Salamat po. Sige, magbabad ka na. Inumin mo. Tatay, ano ito? Wala naman akong sakit, bakit ako iinom ng gamot? Ayaw ko. Inumin mo. Sige na. Sinasabi ko sa'yo, puro pampalakas ang laman nito. Huwag kang mag-alala. Garantisado ni tatay na epektibo yan. Para maganda ang performance mo ngayong gabi. Anong performance? Ano pa ba? Siyempre, para buhayin muli ang pamilya Santos. Ang katayuan ng mga lalaki. Para magkaroon na ako ng apo. Inumin mo habang mainit pa. Kapag lumamig, hindi na epektibo. Ha 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 ha. Matutulog na kami. Tulog na mahimbing. Magpahinga na rin kayo ng maaga. Tayo na. Tayo na. Naku, medyo nahihiya ako. Ako, isang modernong babae ng 21 siglo.
Bakit ako natatakot sa bagay na ito? Baka ngayon, sa wakas, makakatulog ako kasama ang asawa kong idolo. Ay, medyo nahihiya pa ako. Modernong babae ng 21 siglo ako. Bakit ako nanginginig dito? Baka sa wakas ay makatulog ako sa aking idolo na asawa. Bakit siya hindi gumagalaw at hindi nagsasalita? Alam na niya siguro ang ibig sabihin ng mga magulang. Baka naman ayaw pa rin niya. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing masama. Mahiga lang ako sa tabi mo. Walang gagawin. Ha? Ay nako. Ganito na. Sasabihin mong walang gagawin? Lalaki? Maniniwala ako sa'yo? Hindi. Susunod niyan, yayakapin lang daw ako. Ahalikan lang daw? Tatawa ng masama. Bakit wala pa ring pagbabago? Ang manhid na ito, talagang walang gagawin? Kung hindi ka gagawa ng masama, ako na lang. Asawa? Ngayong gabi, hindi ka na makakatakas sa aking mga kamay. Pasensya na. Kailan ba ako naging ganito kahina ang pagpipigil? Pero wala nang magagawa kasi sobrang galing ng asawa ko. Oy? Magandang umaga, tatay at nanay. Tanghali na. Maayos ba ang pahinga mo? Ahem. Nagpahinga kami ng maayos, nanay. Halika, Bea. Kumain ka pa. Tingnan mo, nagsusulat na naman ng script at pumupunta sa pabrika. Sobrang hirap. Naku! Mula nang bumalik si Bea mula sa ospital, ay lalo akong nasisiyahan sa manugang na ito. Sabihin mo, ang posisyon nating mag-ama ay bumababa na. Siyempre, nasisiyahan ako. Bea, hindi lang niya na ibalik ang nawala sa pabrika. Tinulungan din si Maria Reyes. Matagal ko nang naaawa sa kanya. Ano naman kung balo siya? Noong pinalungkot mo ako, gusto ko pang maging balo. Ikaw, sige na, umalis ka. Basta, napansin ko na ang mga manggagawa ng dekada 80 ay hindi rin madali. Kailangan ko pa ring magnegosyo. Magiging independent sa pananalapi, sarili ko lang. Ano ang gusto mong gawin? Ako at sina tatay at nanay ay susuporta sa iyo. Oh, kailangan kong lumabas. Kailangan kong pumunta sa post office para ipadala ang script. Sakay ko na ang tricycle. Naku, anak, kumain ka muna bago umalis. Oy, ikaw, huwag ka lang ngumiti ng ngumiti. Kailangan mong magsikap. Kailangan mong ipagpatuloy ang angkan ng ating pamilya Santos. Tulad ng pagbabago at pagunlad. Itaas ito, di ba? Oo, tatay. Buwisit ka? Hey, sabihin mo, itong si Bea, may bisikleta pero hindi ginagamit. Bakit tricycle ang sinasakyan? Sa ibang bagay, okay pa naman. Ang hirap ng komunikasyon, ang bagal. Kailangan pa pumunta sa post office para magpadala ng sulat. Bakit ka bumalik? Di ba't wala ka nang pakialam sa akin? Pinutol mo pa kamay ko ng kutsilyo. Bumalik ako para kumuha ng gamit. Anong kukunin mo? Wala nang gamit mo dito. Wala nang gamit mo dito, wala nga sa akin. Pero merong sa pamilya Santos. Noon sinabi ninyo na lahat ng gamit ay sa Santos. Yung washing machine, refrigerator, at tape recorder. Ah, oo. At yung matandang manok sa bakuran. Pero ang mga ito ay dinala mo mula sa kanila. At saka, ipinakasal ka namin sa kanya. Hindi naman pwedeng walang kapalit. Tama ate. Inaasahan ko na magagamit ito bilang dowry para makapag-asawa. Ipinapakasal nyo ba ako o ipinagbibili? Dahil ako ang ate,
Kailangan ko bang maging mapagsamantalang kapatid? Noong bata ako, kailangan kong maging mapagmahal na anak. At ngayon, kailangan ko pang maging pera. Ate, wag mong sabihin yan. Di ba't sabi nila, ang ate ay parang ina. Para sa akin, walang kwenta yan. Dahil ako ang ate, kailangan kong magdusa. Tinanong ba niyo ako bago niyo ako ipinanganak? Sinabi ko na, walang kwentang anak ito. Ngayong may asawa ka na, lumaki na ang ulo mo. Hindi mo na alam kung sino ang magulang mo. Tumutulong ka na sa mga dayuhan. Dayuhan, di ba't dati niyo sinabi, ang anak na babae kapag napakasal, parang tubig na natapon, bukod sa pagpapanganak sa akin, ano pa ang ginawa niyo para sa akin? Pinapaboran niyo ang lalaki, ipinagbili niyo ako, ginawa niyo akong mapagsamantala. Ako ba ay pinagkukunan ng pera para sa anak niyong lalaki? Sa madaling salita, hindi mo maaaring kunin ang mga ito. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. 2 araw akong naglaro ng baraha. Ang mga ito ay isinangla ko kay Mang Tonyo. Ano? Ikaw, walang hiya ka. Nagsugal ka na naman. Ang mga ito ay hindi ba dapat para sa dowry ng anak mo? Tao ka ba? Sinabi ko na ibabalik ko ang mga ito, sigurado. Wala ring epekto yung pananakot mo kay Mang Tonyo. Bea, huwag kang padalos-dalos. Kahit wala kang pakialam sa kapatid mo, kailangan mong isaalang-alang ang utang na loob mo sa amin. Kailangan kong ibalik ang mga ito. Lahat ito ay sa Santos. Sabihin mo kay Mang Tonyo babayaran ko ang utang. Sa loob ng 1 buwan, mababayaran ko siya. Hayes! Mukhang mahirap bayaran ang utang ng orihinal. Tonyo, tumigil ka na. Kung patuloy mo akong pagbabatukan, hindi ko na kaya. Kung alam mong hindi mo kaya, bakit mo hinayaan na kunin niya ang gamit ko? Sabi niya, sa pamilya Santos daw iyon. Pero sinabi niya, sa loob ng 1 buwan, babayaran niya ang utang. Sabi niya 1 buwan nga. Wala akong magagawa. Wala na akong kahit 1 sentimo. Nagpapalusot ka ba sa akin? Ha? Gusto mo pa bang itago ang mga daliri mo? Ay! Ang pamilya Reyes ay walang pera. Pero ang pamilya Santos ay may pera. May pera ang pabrika ng damit ng pamilya Santos. Bea, bakit kailangan mong gawin ito? Ang mga gamit ng sarili naming pamilya. Siyempre, kailangan naming kunin pabalik. At saka, ito ay ninakaw ko. Kaya kailangan kong itama ang pagkakamali. Sige, ikaw na ang bahala. Sige, simula ngayon, ang bahay na ito. Ikaw ang magdedesisyon. Ang ibig sabihin ni tatay, simula ngayon, ikaw na ang may bahay ng bahay na ito. Ikaw na ang masusunod. Ay, hindi pwede tatay. Ang ginawa ko lang ay itama ang pagkakamali. At saka, Si Tatay Miguel ay nagsalita dahil pumayag ako. baka kailangan kong pumunta sa malayo. Kailangan kong bayaran ang utang kay Mang Tonyo. 1 buwan, babalik ako. Sandali lang. Sabi ko sa inyo, kaya kong ayusin ito ng mag-isa. Hindi na ako pwedeng gumamit ng pera ng pamilya ninyo. Noong kasal si Ate Bea, ang dami daw nilang binigay na dowry ha? Kasama na diyan ang sa pabrika ng damit, 50% ng bahagi ng kumpanya. Wala naman halaga ang bahaging iyon. Ilang taon nang walang tubo, wala kaming natatanggap na dibidendo. At saka, wala namang silbi ang bagay na hindi nakikita o nahahawakan. Walang silbi ang bahagi. Pero ang mga bagong makina ay mahalaga. Hindi ko. Kaya yan. Kung malaman ni Bea Reyes na nagbenta ako ng makina para kumita, tiyak na papatayin niya ako. Hindi mo kaya. Kaya ko. Buksan ang pinto. Kailangan nating linawin ito. Palabasin si Bea Reyes. Lumabas ka. Sinasamantala mo ang pabrika. Lumabas ka. Ibalik ang pinaghirapan naming pera. Lumabas ka. Lumabas ka! Isuko si Bea Reyes. Ibalik ang pinaghirapan naming pera. Ay, Kuya Paulo, kung lalabas ka ngayon, baka kainin ka nila. Kahit anong sabihin, sa huli kasalanan pa rin ni Ate Bea na ilagay ka sa ganitong sitwasyon, tapos siya'y nawala. Alam mo ba kung paano nawala ang kalahati ng makina sa pabrika? Narinig ko lang, ang dami raw utang ng tatay ni Ate Bea sa sugalan, kaya ang pabrika ng damit na ibinigay mo na bahagi ng dowry na 50% ay ibinigay kay Mang Tonyo bilang bayad sa utang. Ibinenta naman ni Mang Tonyo, yan. Ito ay iligal na paglilipat ng ari-arian ng pabrika. Direktor Santos,
Sa nakikita ko sa labas, ang iyong sitwasyon ay hindi maganda. Mang Tonyo. Alam mo ba sa pabrika kung paano nawala ang kalahati ng makina? Narinig ko lang, si Tatay Ben ay malaki ang utang sa kasino, kaya ang pabrika ng damit na ibinigay mo, ang 50% bahagi ng kumpanya na dowry, ay ibinigay kay Mang Tonyo para bayaran ang utang. Si Mang Tonyo ay agad na ibinenta at ginawang pera. Ito ay iligal na paglilipat ng ari-arian ng pabrika. Sino ang makakapagsabi? Dahil si Mang Tonyo ay naging isa na sa mga shareholder, kahit ibenta niya ang kalahati ng ari-arian, hindi tayo makakapagsabi ng kahit ano. Itong bagay na ito, tiyak na hindi tama. Ay, kung ako ang tatanungin, tiyak na ito ay plano ni Ate Bea at ng pamilya Reyes. Kanina pa ako naghihinala sa kanya. Tiyak na hindi gagawin iyon ni Bea. Ngayon na ibenta na ang kagamitan, huminto ang pabrika, at hindi na rin makapagbigay ng sahod. Ipinagtatanggol mo pa rin siya. Lahat ay humihiling na isuko mo siya para magpaliwanag. Pero nasaan na siya ngayon? Tumakas na. Sinabi ko na hindi siya gagawa niyan. Kung wala ka nang gagawin, maaari ka nang lumabas. Direktor Santos. Sa tingin ko, ang sitwasyon sa labas, ang iyong kalagayan ay hindi maganda. Mang Tonyo? Kinuha mo ang pabrika, ibinenta mo ang kabuhayan ng maraming tao para sa pera, ang tapang mo talaga. Iyon ay kusang ibinigay sa akin ng pamilya Reyes na bahagi ng kumpanya. Mayroon akong kontrata ng pagbabahagi. Ibinenta ko ang aking pag-aari. May problema ba? Sa loob ng maraming taon, lagi mong pinagnanasaan ang pabrika na ito. Pinaghirapan mong gawing bitag para mapalubog ang pamilya Reyes sa sugal. Pinaghirapan mo. Ito ay simula pa lang. Gusto ko pa ang kalahati mo. Basta pumayag kang ibigay sa akin. Aakuin ko ang lahat ng sahod ng mga manggagawa sa labas. Nananaginip ka! Kung hindi mo iniisip ang sarili mo, isipin mo naman ang mga tao sa labas. Kaya mo bang tiisin na dahil sa'yo, wala silang makain? Sa wakas, nakabalik na. Director Santos, pumayag ka na ba? Ibenta ang shares para sa sahod natin? Anong gagawin natin? Nag-aantay ang asawa at mga anak ko ng makakain. Naku, hirap din si Direktor. Si Bea Reyes ang may kasalanan ng lahat ng ito. Siya ang dahilan. Bea, nasaan ka ngayon? Isang buwan na ang lumipas. Okay ka lang ba? Bilisan mo, Direktor Santos. Naghihintay ang mga tao mo. Kuya Paulo, ngayon, bigyan ng sahod ang mga manggagawa. Ang pinakamahalaga ay patahimikin ang galit ng lahat. Ang pera mo nitong mga nakaraang taon, hindi ba't napunta sa mga bagong kagamitan o nasayang ni Ate Bea? Hindi mo talaga kayang bayaran ang ganoon karaming sahod. Maaari kong ibenta ang shares ngayon para mabigyan kayo ng sahod. Pero, kailangan kong uliting walang kinalaman si Bea Reyes sa lahat ng ito. Hindi niya kailanman sinira ang pabrika o sinaktan ng sinuman sa inyo. Kuya Tonyo, pagkatapos ng usapan, Huwag mong kalimutan ang 10% na ipinangako mo sa akin. Wala kang alalahanin. Kailan ba kita ginipit? Huwag pumirma. Direktor Santos, huwag kang pumirma. Ang pabrika na ito ay pinaghirapan ng pamilya Santos sa loob ng maraming taon. May pakana talaga ito. May sumisira talaga. Kung may sumisira, si Bea Reyes iyon. Utang na hindi binayaran. Ginamit pa ang pabrika bilang bayad. Ngayon, walang makain ang lahat. Siya naman, nawawala. Tiyak na hindi ganyan si Bea. Siya ang asawa ni Direktor Santos at nailigtas pa niya ang pabrika mula sa pagkawala. Direktor Santos, hintayin man lang natin si Bea. Pag-usapan muna bago magdesisyon. Hintayin siya? Gusto mo bang magutom ang lahat kasama siya? Alam ko, si Bea ang tumulong sa'yo para maging endorser. Kampi ka sa kanya. sinong nagsabing tumakas si Bea Reyes? Asawa, na-miss mo ba ako? Na-miss mo ba ako, asawa? Oo, namiss kita. Ang saya-saya ah. Yung mga dapat dumating at hindi dapat. Nandito na lahat. Bumalik ka pa talaga? Alam mo ba kung gaano mo sinira ang pabrika at si Kuya Paulo? Bigla mo akong sinisisi ng ganyan. Mang Tonyo, hindi ba sinabi ko sa'yo? Babalikan ko ang pera sa loob ng 1 buwan. Voluntaryong ibinigay ng tatay mo sa akin ang kalahati ng shares. Ang galing naman ng anak niya.
Ang laki pala ng halaga ng pagpapakasal. Ngayon, si Director Santos ang may kailangan sa akin. Ako naman ay tumutulong sa oras ng pangangailangan. Bea, buti nakabalik ka na. Si Director Santos, para mabigyan kayo ng sahod, napilitan na. Gusto niyang ibenta kay Mang Tonyo para makuha ninyo ang inyong pinaghirapang pera. Nandito na ako. Huwag kayong mag-alala. Mag-alala? Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ang laki ng utang ng pamilya mo sa sugal, kaya ginamit mo ang dowry na shares na ibinigay ni Kuya Paulo. Si Kuya Tonyo ay nagbenta ng kagamitan, pero naiintindihan naman. Ngayon, pumayag ba siyang tulungan si Kuya Paulo? Gusto mo pa bang manggulo? Sarah, ang problema naming mag-asawa, hindi mo kailangan husgahan. Totoo naman. Ako at ang pamilya ko ang may kasalanan. Kaya nagdusa si Paulo at ang pabrika ng ganito. Hindi ko itatatanggi. Ngayon, naiintindihan mo na? Wala nang silbi. Pirmahan na ang kontrata para mabigyan ko na kayo ng pera. Huwag nang patagilin para makakain na tayo. Pero ang problema naming mag-asawa, hindi na kailangan pang pakialaman. Bibigyan namin ng sahod ang mga manggagawa. At ang shares ng pabrika, hindi namin ibibigay sa'yo. Pinaghirapan mong makuha ang pabrika. Kuya Tonyo, siguradong pagod na ang utak mo kakaisip. Oh, gusto ko ang pabrika. Pero ngayon, wala kayong choice. Madali lang magsalita. Alam mo ba kung magkano ang kailangan? Bea, huwag kang magmadali. Hindi ito maliit na halaga. Hindi bababa sa daan-daang libo. Huwag kang mag-alala. Ang asawa mo ay magaling kumita ng pera. Ang daming pera, Bea Reyes. Pumunta ka sa labas ng isang buwan. Baka may ginawa kang masama para kumita ng ganito karami. Halimbawa, nagsusugal ka na naman. Ginagamit mo ang pera sa sugal para magpasweldo? Ang daming masisipag at masisipag na manggagawa, tatanggapin ba nila iyon? Naniniwala ako kay Bea. Huwag kayong mag-alala. Hindi niya gagawin niyan. Naniniwala rin ako kay Bea. Anong silbi ng paniniwala ninyo? Ang daming pera. Kung hindi galing sa sugal, baka naman ninakaw? Tama ka. Sa panahon ngayon, ang industriya ng pelikula, parang pagnanakaw na rin. Hindi ba lagi kong sinasabi sa iyo na gusto kong kumita sa paggawa ng pelikula? Noong nakaraan, ipinadala ko ang script. Pero pagkatapos, si Mang Tonyo ay mahigpit na naniningil. Diretso akong pumunta sa lungsod ng Perlas dala ang script. Mga walang kwenta, bilasan nyo. Hindi ba tayo matatapos? Wow. Pamilyar pa rin ang lugar na ito. Oy, Ano? Hinahanap ko ang mamumuhunan ninyo. Nagpadala ako sa kanya ng isang script ng pelikula dati. Isang direktor ang nagrekomenda sa akin. Galing ka sa mainland, di ba? Sa panahong ito, maraming tao ang naghahanap ng mamumuhunan. Akala mo basta-basta ka nalang papasok? Kung gusto mong makisabay sa pagkain, mag-isip ka naman. Binibini. Aba boss, papasukin mo na lang ako. Galing ako sa napakalayong lugar. Pwede kitang tulungan sa trabaho. oy, Akala mo maniniwala ako dyan? Eto. Kulang kami ng isang katulong ng direktor. Marunong ka ba? Walang problema. Tara. Bilisan mo. Walang kwenta. Ang daming tao. Saan ko hahanapin ang mamumuhunan? Binibini, huwag kang humarang sa daan. Akala mo ba pag-aari mo ang set? Nakatayo ka dyan parang poste. Bea Reyes, mukhang kailangan ko ng sumugal muli. Pagkatapos noon, araw-araw akong nakikipag-usap sa pinuno para maging malapit. Sabay kumain at magkwentuhan, unti-unti, naging magkaibigan na kami. Akala ko may kakayahan ka talaga. Pumunta ka lang pala sa lungsod ng Perlas para mambola ng pinuno at umasa sa kayamanan. Gusto ko ang itsura mong walang alam sa mundo. At parang mayabang kang maliit. Ginoo, ano ba talaga ang ginagawa ninyo? Napansin ko sa set ng pelikula. Wala naman kayong ginagawa. Ha 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 ha. Guardia, nagpapalusot lang. Ikaw, dalaga, napapansin ko sa mga nakaraang araw. Pamilyar na pamilyar ka sa set. Nag-aral ako. Noong nakaraang buhay ko sa set, edi wala ka pa sa mundo. Nagpuputol ka pa ng tao. Yan ang production team. Gumagamit pa rin sila ng film. Ibig sabihin, film camera. Kaya sa bawat cut ng artista, nasasayang ang pelikula. Tumataas ang gastos. Pero ang pundasyon ng pag-unlad ng pelikula sa lungsod ng Perlas ay ang husay ng mga artista. Kasama na rin ang production team na parang industrial na at ang mga nangungunang tagapagturo ng martial arts.
Kahit ang pinakakomplikadong pelikulang aksyon, may ilang natatapos sa loob ng 10 araw. At kumikita ng malaki sa takilya. Aba? Mukhang totoo ang sinasabi mo. May alam ka. Sabihin mo na, anong kailangan mo sa akin? Alam mo na siguro kung sino ako. Ginoo, may isang direktor na nagrekomenda na tingnan ninyo ang script ko. Ako, base sa mga napanood kong pelikula ng Lungsod ng Perlas, siguradong makukuha kita. Mukhang totoo pala ang mga chismis na narinig ko noong nakaraang buhay tungkol sa Lungsod ng Perlas. Narinig ko lang sa iba na maraming pelikula ngayon sa Lungsod ng Perlas. Sa likod ay may organisasyon na namumuhunan. Noong araw na yon, nakakita ako ng taong mukhang pinuno ng organisasyon na sobrang relax sa set. Pumatay ako. Siya ang mamumuhunan. Kukunin ko ang script na ito. Bigyan muna kita ng 300,000. Sa susunod, may kolaborasyon pa tayo sa pelikula. Inaasahan ang pagtutulungan. Ang kulit mo? Gusto kita. Ha 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 ha. Mabuti! Hindi na natin kailangang ibenta ang pabrika. Ngayon, mababayaran na natin ang mga manggagawa. Pwede na bang ayusin ang mga utang dati? Anong mga utang? Ibinebenta ko ang sarili kong bagay. May utang kayo, dapat magbayad. Iyan ang tama. At saka, gusto ko pang tulungan si Direktor Santos. Tulong? Pinaghirapan mo ng husto para lang makuha ang pabrika. Marami kang ginugol na utak, di ba? Pero, sa iyong katalinuhan, hindi sapat yan. Kaya kasama si Sarah at ang aking walang kwentang tatay. Huwag kang magbintang. Palagi akong nasa panig ni Kuya Paulo. Ayaw ko ring mawala ang pabrikang pinaghirapan niya. Nang ganoon na lang. Talaga? Una, ang tatay ko, nang hindi ko alam, ibinigay ang aking dowry sa iba. Dito, masasabi ba ninyong walang pananakot at pangaakit? Hindi pumayag ang tunay na may-ari. Mukhang hindi ito legal, di ba? Pangalawa, Mang Tonyo, ibinenta mo ang ari-arian ng pabrika nang walang pahintulot ng kumpanya at ng isa pang kasosyo, si Paulo. Ito ay iligal na pag-aari. Hinikayat mo ang mga manggagawa na mag-alsa at binasted mo ako ng maling paratang para sa iyong sariling interes. Ito ay paninirang puri at kaguluhan. Pwede kang maging masama? Pero pwede bang maging isang kontrabida na may utak at sentido common? Sa pinakamababa, mag-research muna ng mga batas ngayon. Ang mga bagay na sinabi ni Bea, dati, dahil sa atraso sa sahod, hindi ako kumilos. Pero ngayon, dahil wala na ang alalahanin, ang mga problemang ito ay ibibigay na sa pulis. Paulo, pag-usapan natin ng maayos. Huwag mong tawagan ng pulis. Tama, Kuya Paulo. Para sa iyong ikabubuti ang lahat. Alam mo naman, kahit hindi ka na direktor, sasamahan pa rin kita. Kung ganoon, kailangan ko pa yatang magpasalamat sa'yo? Mang Tonyo, kapag nagkaroon na ng pagdinig, dalhin mo ang mga resibo ng iyong utang. Sabay nating aayusin. Hoy, teka, Bea. Ginang Bea. Usap tayo ng maayos. Gagawin ko ang anumang gusto mo. Huwag mo akong patayin. Oo nga, hindi ako kasama ni Mang Tonyo. Ate Bea, magkaibigan tayo mula pagkabata. Patawarin mo na ako ngayon. Sige, una, Mang Tonyo, isuli mo ang mga shares ng pabrikang nakuha mo ng ilegal, 50%. Walang problema. Pirmahan na natin ngayon. Isuli ko na agad. Ang mga kagamitan ng pabrikang naibenta mo dati, sapat na iyon para mabayaran ang utang. Punitin ang promissory note. May pera pa. Ibibigay ko sa finance ng kumpanya. Sapat na iyon para maibalik ang pagkalugi. Narinig ninyo lahat, si Bea ngayon. Wala nang utang sa pabrika. Hindi na siya katulad ng dati. Sana, hindi na ninyo siya pagdudahan. Sa wakas, walang utang. Sayang lang ang tatay Ben mo. Ang dami niyang ginawa. Wala nang dowry para sa anak. Wala nang bride price para sa anak. Wala na ring gamit sa bahay. Masaya na siya. At least, wala na ang utang niya sa sugal. Halika, mga manggagawa, kunin na ang sahod. Tara. Salamat, Direktor Santos. Tingnan mo ako anak, bakit pumayat ka? Marami kang pinagdaanan sa labas, di ba? Wala po, nanay. Mabuti naman ako. Oo nga pala. May dala akong regalo para sa inyo galing Lungsod ng Perlas. Tingnan nyo. Tatay, ito ang paborito mong tipot na gawa sa kamay. Ang tsaa na gawa sa kalidad na luwad ay sobrang bango. Ay, ang ganda-ganda nito. Mukhang gawa ito ng isang dalubhasang manggagawa. Nanay, ito ang pinong burda na lagi mong binabanggit. Napakasikat din ito sa Lungsod ng Perlas. Tama ba? Maganda, gusto ni nanay. Bea, napakabuti mo.
Ano? Wala akong binili para sa'yo. Galit ka? Wala naman akong kailangan. Bakit ako magagalit? Ang mahalaga, nakauwi ka. Hindi ko kailangan ng bagay. Ayaw mo? Mukhang nasayang lang ang pagsisikap ko. Meron din ako. Huwag kang mag-alala. Ang regalo ko para sa'yo ay naihatid na sa pabrika. Kung gusto mo, depende sa performance mo mamayang gabi. Masaya ang pagtatagpo pagkatapos ng mahabang pagkawala. Sige, kaya mo yan. Ano? Pinapainit mo yung ulam? Wala. Nag-eehersisyo lang ako. Asawa, gusto ko ang kakaiba mong istilong kaakit-akit na lalaki. Wala. Hindi ko naintindihan. Hindi mo kailangan intindihin. Paolo, lumabas ka muna. Ano iyon, tatay? Ang gandang material para sa tsaa. Anong tsaa ang bagay dito? Itim na tsaa? Oh, green tea? Oh, Ipagluto mo ng pinakamahal mong tsaa. tama. Ang magandang tsarera ay dapat may magandang tsaa. May punto. Maaga ka nang magpahinga, tatay. Ituloy. Ay, Bea, itong scarf na may burda, paano ba ito isuot para maganda? Ang trendy naman nito. Hindi alam ni nanay kung paano isuot. Maganda kahit paano. Nanay, maganda ka naman talaga at sobrang classy. Bagay sa'yo ang kahit ano. Ang galing mo naman magsabi. Magpahinga na kayo. Ano? Nagagalit ka? Masaya ang mag-asawang matanda sa regalo. mukhang ayaw na nilang magkaroon ng apo. Mukhang wala ka ng interes. Sayang ang bagong underwear na binili ko mula sa lungsod ng Perlas. Pinakabagong estilo. Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo last time? Yung regalo na dinala ko mula sa lungsod ng Perlas? Sabi mo nasa pabrika na raw. Hindi ko nakita. Huwag nang hanapin. Ipapakita ko na sa'yo. Ate Maria, pasok ka. Ito yung dinala ko mula sa lungsod ng Perlas. Ang pinakasunod sa moda na disenyo ng damit pambabae sa merkado. Kamusta naman? Maganda ba? Ang disenyo ay talagang makabago. Maganda. At saka, lalo kong nararamdaman na ang pagpili mo kay Ate Maria bilang endorser ay isang matalinong desisyon. Kahit na ang pabrika natin ngayon ay pansamantalang nalutas ang krisis, pero napansin ko na ang disenyo ng damit pambabae ng pabrika natin ay medyo luma pa. Ang panlasa sa malalaking lungsod ay mabilis na umuunlad. Kailangan nating sumabay sa panahon. Marami pa akong dinala. Ang mga ito, mas uso pa kaysa sa malalaking lungsod. Maganda naman. Pero, Baka medyo hindi masyadong konserbatibo. anong taon na ba tayo, Ate Maria? Ikaw ngayon ay isang modernong babae. Bakit ka nahihiya? Ito ay para sa trabaho mo. Ito, angkop ito sa mga kabataan. Ang disenyong ito ay sikat sa buong mundo. Damit pang opisina ay sikat din. Maganda ba? Sa madaling salita, ang ebolusyon ng fashion ng kababaihan ay napakabilis, kaya ang disenyo ang pinakamahalaga. Dahil mayroon tayong mga sample na ito bilang gabay, sa susunod, gagawa pa ako ng mga disenyo ng damit na sumusunod sa uso. Sa ganitong paraan, tiyak na gaganda pa ang pabrika natin. Bea! Salamat! Binigyan ako ng tadhana ng biro, pero binigyan din ako ng isang napakaliwanag na Bea Reyes. Matapang mangarap, marunong magmahal at mapuot, ang Bea na ito ay napakakaakit-akit. Ang ganda. Ang mga damit na ito ay napakamoderno. Hindi pa natin ito nakikita dati. Sa tulong ng mga damit na ito at sa mga disenyo ni Bea, ngayong taon, ang pabrika natin ay tiyak na makakagawa ng pinakaestilong
at pinakamabentang damit pambabae. Syempre, hindi mo ba nakita ang damit ng ating endorser? Ang ganda, di ba? Tama. Ang ganda talaga. Sana, magsuot din tayo ng ganyang kaganda. Ate Maria, ang ganda ng ngiti mo. Ngayon ko lang nakita na ganito kagaan ang iyong ngiti. Oo nga, matagal na akong hindi ganito kasaya. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Bea, dahil sa'yo, natagpuan ko ang aking kumpiyansa at kaligayahan. Para sa akin, dapat kang ngumiti ng madalas. At dapat kang maghanap ng kasintahan. Sa loob ng maraming taon, hindi ka naman pwedeng mag-isa palagi? Hindi ka ba naiinip? Ang sitwasyon ko ay balo. Hindi madali para sa akin ang mag-asawa muli. Sa mga nakaraang taon, kahirapan kong bayaran ang mga utang ni Mang Jose sa pagsusugal. Halos kumpleto na. Ayoko nang mabuhay para sa lalaki. Bakit kailangan nating mabuhay para sa lalaki? Ang paghahanap natin ng jowa ay para pasayahin ang ating sarili. Depende sa ating mood. Ikaw ay balo. Ngunit hindi mo dapat gamitin yan para parusahan ang sarili mo. Ang mga lalaki. Kailangan pa ring hanapin. Tingnan mo ito. Guwapo, di ba? Si Direktor Santos ay talagang guwapo. Kumusta? Ang pakiramdam? Ang sarap hawakan, di ba? B, ano ba ang tingin mo sa akin? Ginagawa lang kitang halimbawa. Kapag gumawa na ako ng pelikula, ikaw ang gagawin kong bida. Kapag may tagumpay na tayong mga babae, ang mga lalaki ay madaling makuha. Sa oras na iyan, makakahanap ka ng tulad nito. Malayo na ang narating natin. Talaga? Araw-araw masaya kasama siya. Sige, susundin kita. Sa susunod, maghahanap din ako ng guwapong lalaki. Ate Maria, ano ang nangyari? Para bang nakita ko ang yumaong asawa ni Ate Maria? Takbo ka pa? Nung nakita mo akong bumalik, unang nasa isip mo ay kunin ang gamit at tumakbo. Nakalimutan mo ba? Ako ang asawa mo. Ikaw ang asawa ko sa mga nakaraang taon. Akala ko patay ka na. Pag natalo ka sa sugal, nanloloko ka. Kapag nahuli ka, tumatakas ka. Walang kahit anong balita. Sabi nila, patay ka na. Itinuring mo ba akong iyong babae? Lakas ng loob mong sumpain ako. Sige, sumpain mo ako. Akala mo ba naging maganda ang buhay ko sa labas? Araw-araw akong nagtatago. Wala man lang matuluyan. Ikaw naman. Ano ka ba? Representante ng pabrika ng damit. Nasa TV ka na. Ang yabang mo. Yabang? Sa mga nakaraang taon, para mabayaran ang utang mo sa sugal. Alam mo ba kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko bilang isang babae? Napakahirap na para sa akin ang mabuhay. Buhay ka naman ngayon, di ba? Marami kang ang pera, di ba? Makinig ka sa akin. Ilabas mo ang pera. Mula ngayon, magiging mabuti na ako sa iyo. Managinip ka na lang. Huwag mong sabihing wala. Kahit na meron ako, hindi na ako magbibigay sa iyo ng kahit isang sentimo sa mga nakaraang taon. Dahil sa iyo, pinagmumura ako sa baryo. Pinagkalat ng tsismis inaapi. Sa paningin ko, matagal ka ng patay. Kung ayaw mo, okay lang. Sa labas ng maraming taon, nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam ng isang babae. Mas may dating ka na. Ngayon, ipaparamdam ko sa'yo. Ang pakiramdam na may lalaki sa tabi mo. Ate Maria. Ate Maria. Ate Maria. Sige, tumigil kayo diyan. Maghintay kayo. Ate Maria, okay ka lang? Bea, hindi ako. Ate Maria, bilisan! Dalhin sa ospital! Ate Maria, may masakit pa ba sa'yo? Huwag kang matakot. Nandito kami ni Paulo. Hindi na namin bibigyan ng pagkakataon si Mang Jose. Hindi ako natatakot, Bea. Mula nang tulungan mo ako at sinabi mo sa akin ang mga iyon. At isama mo ako sa trabaho. At pagkatapos ng mga pangyayaring naranasan natin, wala na akong kinakatakutan. Hindi na ako makikinig kay Mang Jose. Gusto ko,
Hiwalayan siya. Sinusuportahan kita. Sa buong buhay ko, sobrang sawi ko. Ikaw ang nagturo sa akin na ang isang babae ay dapat mabuhay para sa sarili niyang kahulugan. Hindi ito tungkol sa lalaki, hindi tungkol sa pamilya. Dahil hindi naman namatay si Mang Jose, kailangan ko ring mabuhay muli para sa sarili ko. Nag-aalala lang ako na hindi basta-basta papayag si Mang Jose. Ngayong bumalik siya, halatang wala na siyang malapitan. Hindi ko inaasahan. Noong nakaraan, nandaya ka sa pabrika ko. Tumakas ka ng maraming taon. At ngayon, may lakas ka pang bumalik? Ano? Sa labas? Sawa ka na bang mabuhay? Tungkol sa pandaraya ko noon, kasalanan ko. Alam ko ang batas ng mga magsusugal. Dapat putulin ang mga kamay at paa ko. Pero ngayong bumalik ako para makipagtulungan sa iyo. Kung magtagumpay ang pagtutulungan, ang mga nangyari noon, burahin na natin. Makipagtulungan? Anong karapatan mo para makipagtulungan sa akin? Mayroon tayong iisang kaaway. Alam ko na kamakailan, niloko ka ni Bea Reyes at ng pamilya Santos. Magkaisa tayo para sirain sila. Kapag nakuha na natin ang pabrika ng damit, ikaw ang may malaking bahagi. Ako ay kukuha ng maliit na halaga. Ang mga nangyari noon, burahin na natin. Sige, sa pagkakataong ito, humanap tayo ng biktima. Mabilis na solusyon. Mang Ben, ang bilis naman, hindi pa gaano katagal mula noong huli? At ngayon, may lakas ka pang pumunta sa sugalan? Hindi ka ba takot sa anak mo? Nahahabulin ka ng itak? Kuya, wala na kaming magawa eh. Ang tigas ng puso ng ate ko. Inubos niya lahat ng ari-arian namin. Pero kailangan ko ring magpakasal, di ba? Kaya pumunta ako para subukan ang swerte. Kung makakakuha ba ako ng dowry? Oo nga, sabi ng manugang ko. Kung hindi pa magbigay ng dowry, hindi na siya magpapakasal. Huwag mong sasabihin kay Bea Reyes ha. Hayaan mo lang akong magsugal ng ilang laro. Sige. Magkano ba ang pera nyo? Ito lang. Galing naman Mang Ben. Inilabas mo na ang lihim na pondo mo. Sige. Pababayaan ko ang kasama kong ito na makipaglaro sa iyo ng ilang laro. Mang Ben, sana magpakita ka ng awa sa akin. Ako, si Bea Reyes at si Paulo Santos ay matalik na magkaibigan. See ya. Panalo na naman. Tatay, ang ganda ng swerte natin ngayon, tay. Mukhang may pag-asa na akong mag-asawa. Ay, matandang Ginoo. Ang ganda ng swerte mo ah. Tigil na. Kung maglalaro pa, mawawala na ang huling pera ko. Ay, huwag naman. Kakasimula ko pa lang. Sabi mo tigil na, pero kakasimula ko pa lang. Tonyo, ang mga tao dito, hindi kayang tanggapin ang pagkatalo? Eh ikaw, samahan mo na lang si Mang Ben ng ilang laro. Ang baraha may talo at panalo. Sige. Sasamahan kita hanggang huli. Usapan na ito. Kahit manalo o matalo, walang tatakbo ng maaga. Walang tatakbo. Si. Pasensya na, Tiyo. Mananalo na naman yata ako. Mukhang malaki ang baraha mo, Tiyo. Ang sa akin, okay lang din. All in. Siya? Susunod ako. Dahil lahat kayo ay may tiwala. Kung gayon, buksan na ang baraha. Pasensya na po. Mukhang mananalo na naman ako. Malakas ata yung kamay mo. Okay naman din yung sa akin. All in. Sige, tumaya ako. Kung lahat kayo ay may tiwala, buksan na ang mga baraha. Pasensya na. Mataas na pusta. Panalo ako. Wala na lahat. Tito, ilang libong piso lang naman. Hindi naman ganoon. Pwede kong kalimutan ang pera, pero kailangan ko kayong gumawa ng pabor. Yan na to. Anong pabor?
Basta maibalik lang sa akin ang pera, papayag ako. Kailangan ko. Nakawin ninyo ang selyo ng kumpanya. Gumawa ng kontrata. Si Sarah Lim ang magsusundo sa inyo ng susi. Kailangan ko lang kayong nakawin ito para sa akin. Gusto kong palitan ang pangalan ng pabrika ng damit ng Pamilya Santos. Ang aga mo naman, gumising. Hindi ka ba nakatulog kagabi? Kaya nga dahil hindi ako nakatulog, kaya gusto kitang lutuan ng masarap para may pambawi. Eto, pambawi. Tatawagin ko sina tatay at nanay. Direktor, Direktor, may masama pong balita. May nangyaring masama sa pabrika. Huwag kang mag-alala. Ano ba talagang nangyari? May mga taong nagdudulot ng gulo sa pabrika. Parang yung asawa ni Maria na dapat ay patay na. Tara, Hindi ba ito ang asawa ni Maria? Paano siya nabuhay muli? Naku! Nagkunwaring patay para iwas sa utang. Babalik lang, manggugulo na agad sa asawa niya. Ano ba yan? Mang Jose, uulitin ko. Hihiwalay talaga ako sa'yo. Hindi mo na ako makokontrol ngayon. Oy, ilang beses ka lang lumabas sa TV at nagpakita sa publiko. Akala mo naman ay sikat ka na. Ano ba tingin mo sa sarili mo? Ikaw ay babae ko, si Mang Jose. Ikaw ay pag-aari ko. Hindi ako pag-aari ng sinuman. Ako ay sa aking sarili lamang. Ikaw. Tigil! Mang Jose, kung ginalaw mo siya kahit isang beses, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Mang Jose, ito ay pabrika ng damit. Hindi ito sugalan. Mas mabuting mag-ingat ka. Mag-ingat? Asawa ko ito. Kung anong gusto kong gawin, tay kalayaan ko. Dito, tay pabrika ng damit ng kaibigan ko. Gagawin ko ang gusto ko. Wala kayong pakialam. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin? Kuya Tonyo, lumabas ka na. May gumagawa ng gulo sa pabrika mo. Paulo Santos, Bea Reyes. Matagal na tayong hindi nagkita. Ako si Mang Tonyo. Ay, bumalik. Ano ang ibig sabihin ng sinabi ninyo? Bakit? Nakalimutan mo na? Dahil sa asawa mong may utang sa sugal, ay libre mong inilipat sa akin ang pabrika. Ito ay mapapatunayan ni Sarah Lim. Ano? Ano? Nakalimutan mo na ba? Na dahil sa utang sa pagsusugal ng asawa mo, ibinigay mo na sa akin ang pabrika ng libre. Ito si Sarah Lim ay makakapagpatunay. Saksi ako ang pabrika ng damit na ito ay inilipat na ang pagmamay-ari kay Direktor Wu. Narito ang kontrata. Ito may selyo ng kumpanya ito. Ang selyo ay nasa unang palapag sa loob ng cabinet sa opisina ng direktor. Bilisan mo at bumalik. Pagkatapos mong gawin iyon, ibalik mo sa akin ang susi. Si, Ito. magagawa ba ito? Kailangan? Gusto man? O hindi? Pagkatapos, makuha ang selyo, gagawin natin ang kontrata buong gabi. Wala na kayong pakialam. See ya. Alam na namin. Sa oras na iyon kayo ang magiging biktima. Ang pabrika na ito wala na kayong kinalaman. Ang may-ari nito ngayon ay si Mang Tonyo. Pinapayuhan ko kayo bago pa lumala ang sitwasyon. Umalis na kayo. Kung hindi, tatawag ako ng guwardiya. Sarah Lim, nakipagsabuatan ka sa labas para gumawa ng pekeng kontrata. Ito ay labag sa batas. Hoy, Mang Jose, kontrolin mo ang bibig ng asawa mo. Ito ay paninirang puri. Ako si Mang Tonyo ay isang masunurin sa batas na mamamayan. Kung pag-uusapan ng paglabag sa batas iyon ay sina Mang Ben at Kuya Jun, wala akong kinalaman doon. Huwag kang mag-alala, Kuya Tonyo. Wala na siyang backer. Marami akong oras para turuan siya ng asal. Turuan ako ng asal, karapat-dapat ka ba? Asawa ang taktika mong magkunwaring mahina. Ayan, nailabas ang kalaban. Maliit pala ang tingin ko sa'yo dati. Kahit na ang mga problemang ito, ikaw ang humahawak at nagligtas sa sitwasyon, pero marami na akong taon sa negosyo, hindi naman ako ganun kawalang silbi na kailangan ng asawa sa lahat. Hindi titigil si Mang Jose noon. Sumama siya kay Mang Tonyo nang matagal. Ngayon ay hindi na pwedeng magmatigas. Mas mabuti kung minsanan na malutas ang problema ni Maria Reyes at ng pabrika. Asawa, ang galing mo. Susunod ako sa'yo. Sige, kaya magpapakahirap ang aking biyanan at bayaw. Sa pagplano,
Huwag mong akala na noong nakaraang beses, lihim mong isinangla ang aking dowry kay Mang Tonyo, at akala mo ay tapos na ito? Sa loob ng maraming taon. Alam nyo naman ang aking pagiging walang kinikilalang kamag-anak. Hindi. Magaling! Sapat na ang pananakot. Ngayon naman ang alok. Buti naman at alam nyo. Gusto nyo lang naman para sa inyong anak na lalaki, makakuha ng konting dowry. Ang hirap ba ng ganito? Tulungan ninyo akong mag-acting para kay Mang Tonyo. Ang perang ibibigay kay Mang Tonyo ay hindi bababa sa halagang ito. Ate, ano ang gagawin namin doon? Sugal, ipatalo ninyo lahat itong pera. Mas mabuti kung lubos ang pagkatalo ninyo. Imposible. Nakuha ko nga ang selyo ng kumpanya at sa buong gabi ay na-stamp ko na ang kontrata. Imposibleng may mali dito. Kung may sisihin, ang dahilan ay hindi ka nag-aral ng mabuti noong bata ka. Hindi ka marunong bumasa. Nakakatakot ang kakulangan sa kaalaman. Ah, tama nga. Pwede mong tanungin si Sarah. Lim, ano ang nakalimbag dito? Bobo, huwag mong sabihin ang korporasyon. Niloko tayo. Talagang para sa inyo ang bitag. Hindi ko inaasahan na susunod kayo. Kasalanan ninyo dahil bobo kayo at sakim pa. Niloko tayo ng babaeng ito. Eddie, sabay tayong mamatay. Pinagplanuhan tayo ng babaeng iyon. Eddie, mamatay tayong lahat. Mang Jose, Huwag kang padalos-dalos. Basta pakawalan mo si Maria. At pumayag kang hiwalayan siya. Hindi ka namin sasampahan ng kaso. Oo, kung susugurin mo, magiging kaso kriminal iyan. Isipin mong mabuti. Paulo, si Mang Jose ay tao ko. Basta ibigay niyo sa akin ang pabrika. Kahit kalahati okay na. Papakawalan niya ang asawa niya. Kung hindi, hintayin niyo na lang asikasuhin ang patay. Kalokohan. Bea, huwag kang maniwala sa kanya. Kahit mamatay ako, hindi ako papayag na maging asawa niya. At hindi ko hahayaang ang pabrika ay mapunta sa mga sugarol na basagulero. Babae, gusto mo ba talagang mamatay? Mang Jose, huwag kang padalos-dalos. Bea, dumating na ang pinaantay mo sa simula ng baryo. Sa wakas, umabot ako. Ano yan? Makakangster? Sino siya? Basagulero? Dalaga? Ito ba ang sinabi mong artista? Ayos ah. Anong ginagawa niyo dito? Drama ng pamilya. Tumahimik ka. Sino ka ba? Nagpapanggap kang gangster? Wala ka namang pakialam dito. Umalis ka na. Kung hindi, isasama kita. Tuta, yung maliit na kutsilyo lang, hindi sapat. Kailangan mo ito. Sino ka ba? Nagpapanggap ka bang lokal na gang? Wala kang pakialam dito. Umalis ka na. Kung hindi, sasaksakin din kita. Batang, hindi sapat ang maliit na kutsilyo mo. Kailangan mo ito. Baril. B. Amo. Mali ako. Hindi ko nagagawin, amo. Anong ginagawa ninyo? Wala akong kinalaman diyan. Si Mang Tonyo ang may gawa. Paulo Santos, hintay ka lang. Yung batang lalaki, napakadaling matakot. Isang laruan na baril at takot na takot siya. Ako si Kuya Jose. Magiging gangster ba?
Mabuting tao ako. Ang paghahanda ng script mo ay tapos na. Pumunta ako para pumirma ng kontrata. Ikaw ang direktor, siya ang aktres. Ako, ang mamumuhunan. Tatay at nanay. Asawa. Aba, bumalik ka na. Dumating din si Maria. Sikat ka na ngayon, di ba? Hindi ko kayang pantayan si Bea. Siya ngayon ay isang sikat na kilalang direktor. Na-miss mo ba ako? Miss na miss kita, asawa. Aba, tama na, tama na. Anong itsura mo naman? Nandito pa ang tatay at nanay mo. Bea, bumalik ka na. Nagsusugal pa ba si tatay? Hindi na, hindi na. Ngayon kasi nagtatrabaho ako sa pabrika ng damit. Ganon din ang nanay mo. Oo ate, nandito rin ako. Ngayon, kumikita na ako ng sarili kong pera para mag-asawa. Sa susunod, dadalhin ko siya para makita mo. Eto, ang napangakong angpaw. Halika, umupo na tayo. Halika, halika. Ang sarap talaga ng lutong bahay. Ay. Alam niyo ba? Si Ate Maria, opisyal nang hiwalay sa kanyang asawa. Iminumungkahi ko mag-toast tayo para ipagdiwang ang muling pagiging single ni Ate Maria. Pwede nang maghanap ng kasintahan. Nahuli na rin si Mang Tonyo at ang mga kasama niya para ipagdiwang na naparusahan ang mga masasama ayon sa batas. At para ipagdiwang na matagumpay akong tumigil sa pagsusugal. Bumalik na sa tamang daan ang pamilya Reyes. Dati, ako ang may sala, magulang ng asawa. Ay, sa masayang araw na ito, huwag nang pag-usapan iyon. Naway tayo at ang ating bansa ay lalong gumanda. Tagay! Eh di sa susunod, hindi ka ba araw-araw kang lalabas para mag-film at kumita ng sobra? At hindi mo na ako papansinin? Akala mo makakatakas ka sa aking kamay? Panaginip mo yan. Ngayon, may mahal na ako. May pamilya akong nagmamahal sa akin. At may trabaho akong gusto. Sapat na iyon. Ang natitira ay ang pangarap ko sa kolehiyo na maging ganap. Ako si Bea Reyes. Sa buhay kong ito noong dekada 80, inalagaan ko ang sarili ko ng maayos.